Tuwing pumatay ako ng tao, nag-iwan ako ng pangalan ng pangunahing tauhan sa lugar ng krimen. Mabilis na kumalat ito sa buong mundo ng mga cultivator. Ang pangunahing tauhan ay isang demonyong walang awa. Samantalang ako ay isang mediko na may malasakit sa mundo. Nang hindi ako pakinggan ng aking guro at nakatatandang kapatid, itinaga nila ako sa hangin. Naghahanda silang bunutin ang aking golden core bilang kabayaran sa pangunahing tauhan. Nabaluktot ang aking mukha sa sakit. Sumigaw ako gamit ang lahat ng aking lakas. Hindi ako natatakot na madurog at masira. Basta't manatili ang aking dangal sa mundo. Pagkatapos kong magsalita, isang malakas na kapangyarihan ng katuwiran ang sumabog mula sa aking katawan. At ako'y nabalutan nito. Nagulat ang lahat sa paligid. Paano ito posible? Tanging ang mga makabagong banal na iskolar lamang ang makakapagbigay ng ganitong tamang enerhiya ng mundo. Talaga bang siya ay nakaranas ng napakalaking kawalang katarungan? Ngunit kahit ganito, hindi ito nakikita ng nakatatandang kapatid. Pinagsisihan niya ako ng ibang pagkakakilanlan. Sumpa. Bilang isang disipulo ng aking talim na tuktok. Ngunit tumakbo ka patungo sa daan ng mga iskolar. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Wala na akong oras para sa kanya. Habang tinitingnan ang dumadaloy na makapangyarihang espiritu, may umusbong na pag-asa sa aking puso. Kung may silbi ang mga tula, maaaring ang kaalaman na natutunan ko bago ako pumasok dito, ay makakapagligtas sa akin. Sa pag-isip na ito, hinugot ko ang aking mahabang espada at malakas na sinabi. 10 taon kong hinasa ang aking espada. Ngunit hindi ko pa ito nasubukan. Sa aking mga salita, biglang lumitaw sa likuran ko ang anino ng isang walang kapantay na mandirigmang may espada. Agad kong inihampas ang aking kamay. Sa isang iglap, ang walang hanggang lakas ng espada ay pumunit sa kalangitan. Ang unang tinamaan ay si Hanyin, na siyang pinakamatinding nagpilit sa akin kanina. Buong katawan niya ay agad na tumilapon pa atras, puno ng takot ang kanyang mga mata. Sa kanyang paningin, ang lahat ng aking lakas ay galing lamang sa mga eliksir. Kailan kaya siya nakapagputol ng isang espada na hindi niya kayang tanggapin? Mas mahirap niyang paniwalaan na baka ako pa ang kumilos laban sa kanya. Sa katunayan, ang dati kong sarili na si Baikian ay puno ng pag-ibig para sa kanya. Mula sa malayo, si Wen Shubay ay sumigaw ng may pagkabahala. 4 na nakababatang kapatid. Huwag ka nang magpatuloy sa iyong maling pananaw. Matapos ang parusang ito, tiyak na hihilingin ng nakatatandang kapatid para sa iyo. Sobra. Tumingin ako sa kanya ng walang emosyon. Muling nagtipon ang nakabibinging lakas ng espada. Ngunit sa oras na yon, isang tinig ng babae na hindi matanggihan ay dahan-dahang umabot. Hindi mo pa rin alam ang iyong pagkakamali. Tuminala ako at ngumiti ng malamig. Natalo lang ako. Mali. Ano bang mali ko? Ang pagkakamali ko ay hindi sapat ang lakas. Iyan lang iyon. May lumipas na malamig na damdamin sa mata ng Yuking Daozun. Hindi na nag-usap pa, isang kamay ang bumagsak. Sa isang iglap, tumama ako ng mabigat sa lupa. Isang gintong pilula ang dahan-dahang lumabas mula sa aking katawan. Sa ilalim ng aking matalim na titig na halos pumutok ang mga mata. Ang gintong pilula ay dahan-dahang lumipad papunta sa gilid. At doon, ay naroroon ang kwarto ng pangunahing tauhan na si Ruaning. Hindi na kinaya ng aking katawan. Sa huli, pinilit kong idilat ang aking mga mata. At maingat kong inalala ang mga kasuotan ng sekta na suot nila. Mula sa araw na ito, kahit sino na makikita na nakasuot ng damit na ito ay dapat mamatay. Sa labis na hindi pagtanggap at galit, ang aking kamalayan ay tuluyang nahulog sa kadiliman. Kasabay nito, ang paligid ay puno ng mga sigaw ng kasiyahan. Napakabuti. Nailigtas na ang maliit na kapatid na babae. Tahimik na nagtanong si Wen Shubay sa tabi. Guro, ano po ang gagawin natin kay ikalimang kapatid na babae? Pagalingin mo muna ang kanyang sugat. Pagkatapos niyang magkamalay, ipadala mo siya sa taniman ng mga gamot bilang panlabas na disipulo. Ang hindi nila alam, sa isang sinaunang lungsod, libu-libong milya ang layo. Napakaraming iskolar ng Konfusyanismo ang biglang tumayo na parang may naramdaman. Walang takot sa pagkabasag ng katawan. Kailangan mag-iwan ng dalisay na pangalan sa mundo. Hindi ko alam kung sino sa mga dakilang pantas ang gumawa ng ganitong kamangha-manghang akda. Ang bawat salita sa tula ay puno ng galit, parang espada. Baka siya ay nakaranas ng hindi makatarungang pagdurusa sa buong kasaysayan. Isang matandang babae na may puting buhok ang nagmumurmur sa kanyang sarili. Sa loob ng maraming taon, walang lumitaw na natatanging bagong talento sa Konfusyanismo at Daoismo. Hindi dapat hayaang mapatay ang batang ito sa kanyang duyan. Mukhang kailangan na ring lumabas ng matandang katawan kong ito. Matagal na ang lumipas. Sa loob ng taniman ng gamot ng sekta ng Qianyuan, maingat kong tinititigan ang puno ng kaluluwa sa harap ko. 240 taon. Sapat na siguro ito. Biglang may isang binatang nakangiti ang lumapit. Iniabot niya ang 2 maliit na supot. At Bay, ang mga pil para sa pag-aayuno at espiritual na bato sa buwang ito. Kayo ang pumili. Kinuha ko at tinimbang ang bigat. Pagkatapos ay sinulyap ko siya. Mula nang maoperahan ako ng mahigit 2 buwan na ang nakalipas. Nang magising ako, nandito na ako sa labas ng pader ng sekta. Nawala na ang mga sugat sa katawan. Ngunit ang mga sugat sa loob ay patuloy na sumasakit paminsan-minsan. Si Lifang, ang namamahala, ay natatakot sa aking nakaraan. Kaya't hindi niya ako pinapayagang magtrabaho. Natatakot siyang balang araw ay babalik ako upang singilin siya. Ngunit 2 buwan na ang lumipas. Walang sinuman mula sa Jianfeng ang bumisita sa akin. Ang mga yaman na natanggap ko sa buwang ito ay 3% na mas mababa kumpara sa nakaraang buwan. Hindi mahirap isipin na kung magpapatuloy ito, lalo lang magiging masama ang aking kalagayan sa hinaharap. Bahagyang umangat ang aking labi. Xiao Li, natutunan mo na bang magpakita ng isa sa labas at iba sa likod? Nagtigilan ang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Anong sinasabi mo, senior? Palaging ganito ang bilang. Noong nakaraang buwan, nakita ko na bagong dating ka.
Kaya nagbigay ng kaunting alawan sa paglipat. Kung hindi ka na magtatrabaho sa susunod, mukhang. Hindi ko na sinagot. Kundi nagtanong ako, ano na ang iyong antas ngayon? Itinaas niya ang kanyang dibdib, medyo mayabang. Antas ng pagpapanday ng enerhiya, 7 antas. Sa madaling salita, ang antas ng pagpapanday ng enerhiya ay para sa mga karaniwang tao. Yung kaunting espiritual na lakas, ilang maliliit na spell lang, ubos na. Nagpakita ako ng isang ngiti mula sa kaibuturan ng aking puso. Sa gabing ito, pagkatapos ng hatinabi, hintayin mo ako sa likod ng bundok. Akala ni Lifang na may ituturo akong spell sa kanya. Agad siyang tumango ng tumango. Ate, kung sakaling may mangyari sa'yo, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Pero tulungan mo muna akong putulin ang punong ito. Tinuro ko ang punong nasa tabi ko. Pagdating ng hating gabi noong gabing iyon, si Lifang ay masayang tumakbo papunta sa likod ng bundok. Pero hindi na siya bumaba pa. Ilang araw ang lumipas. Maganda ang aking pakiramdam habang naglalakad sa taniman ng gamot. Nakakita ng mga kapaki-pakinabang na gamot. Kaya't basta't kinuha ko at inilagay sa aking singsing. Naghahanda na akong gumawa ng sarili kong magic tool, ang One Hand Fan. Ang punong sa inyan ay ang pangunahing materyales. Ngunit hindi pa ganap na gumaling ang aking sugat. Kailangan ko ng maraming elixir para makabawi. Ito rin ang dahilan kung bakit ako nananatili sa Qianyuan sect. Habang ang ibang mga disipulo ay nakatingin sa akin, habang kumukuha ng mga espiritual na damo ng sekta. Lahat ay nakayuko, kunwari hindi nakita. Biglang may sumigaw ng galit mula sa itaas. Ang kumuha ng hindi nagpapaalam ay pagnanakaw. Naglakas loob kang magnakaw ng mga halamang espiritual ng sekta. Pagkatapos, 2 tao ang agad na lumapit mula sa malayo. Si Hanyin yon at si Ruaning na sumusunod sa kanya. Bumaba sila sa harapan ko. Kumurap si Ruaning gamit ang inosente niyang mga mata at nagsabi, "Kung may kulang ka, magsabi ka lang sa amin. Paano mo maaring kunin ang bagay ng sekta nang walang pahintulot?" Tumawa ako ng may pang-asa. "Bakit hindi ka ganyan kamagalang noong kinuha mo ang aking gintong elixir?" "Anong gintong elixir?" Nagtaka si Ruaning sa narinig. Biglang nagkunot ng noo si Han. Biglang itinulak si Ruaning sa likod. "Anong sinasabi mo? Bumisita kami ng maliit na kapatid para tingnan ka. Huwag kang magulo." "Ano bang kaguluhan ito? Sino sa buong sekta ang hindi nakakaalam ng aking jindan?" Hindi pa tapos ang usapan. Si Hanyin ay nagalit dahil sa kahiyan. Inilapat niya ang palad niya sa akin. Umilag ako sa gilid. Sabay bumagsak ako diretsyo sa lupa. Napatigil si Han saglit. "Kuya, tama na. Kahit nagkamali si ikalimang ate, hindi mo siya dapat saktan." Narinig ko si Ruaning na umaawat sa likod. Biglang lumambot ang tono ni Hanyin. "Kasalanan ko. Ayos lang. Siguradong maintindihan ni ikalimang ate ang mabuting hangarin ni unang kapatid. Sa huli, si ikalimang ate ang fiance ni unang kapatid. Hindi kanya sisisihin." Nang marinig ang salitang fiance, agad na lumitaw ang matinding pagkainis sa mukha ni Hanyin. Isang biro lamang iyon ng mga nakatatanda. "Paano mo naman ito seryosohin? Hindi mo ba alam ang aking nararamdaman?" May bahid ng galit sa mga mata ni Ruaning. Alam niyang may gusto sa kanya ang nakatatandang kapatid. Ngunit paano niya ito masasabing harap-harapan sa 5 nakababatang kapatid? Kaya't binawasan ang boses at nagbabala. "Mag-ingat ka sa sinasabi mo, nakatatandang kapatid. Utos ng mga magulang, salita ng tagapag-ugnay. Hindi ba ito isang laro?" Bigla, mula sa kalangitan, may narinig na tunog ng pagputok. Nawawala na si Lifang sa loob ng ilang araw. Nawala na ang ilaw ng kanyang kaluluwa. Inatasan ng enforcement hall na magsagawa ng paghahanap. Kahit na si Hanyin ay isang direktang alagad ng Dao, dapat din siyang magbigay ng kaunting respeto sa enforcement team. Tumango siya bilang senyales. Nahandang hilahin si Ruaning at umalis gamit ang espada. Ngunit bigla akong nagsalita. Iulat ko si Hanyin sa malisyosong pananakit sa kapwa. Biglang humarap si Hanyin. "Anong sinasabi mo?" Ngunit hindi ako nagbago ng mukha. Nakita ng lahat ng naroroon iyon. Si Master Han ay umakto laban sa kanyang kapwa-disipulo na walang kakayahan. Ayon sa mga alituntunin ng sekta, dapat siyang pahirapan ng 20 palo. At bayaran ang aking mga pagkalugi. Ang ilang tao sa pangkat ng pagpapatupad ng batas ay nagtinginan. Sino ba sa buong Qianyuan sect ang hindi nakakaalam na ako ang pinakamabaliw na tagasunod ni Han? Ngayon ay siya pang nag-akusa sa kanya sa harap ng lahat. Mukhang interesado si kapitan ng pagsusuri na si Buchuan. Nagsalita siya. "Totoo ba ito, Kuya Han?" Si Han ay nakasimangot. Wala lang, konting asaran lang ng magkapatid sa pagtuturo. Nakita ko kaya pinigil ko. "Nagpapaloko ka. Isang tao na nasa huling yugto ng jindan. Sinakta ng isang katulad kong sira ang dantian. Ito ba ang tinatawag mong maliit na kaguluhan?" Tumango si Buchuan. Ngayon, si Bai Shimi ay katulad na ng isang ordinaryong tao. Talagang hindi niya kakayanin ang isang atake mo. Malamig na tinitigan ako ni Hanyin. Biglang napunta ang tingin niya sa aking walang laman na baywang. "Nasaan ang espada mo?" Matapang kong itinuro siya. "Huwag mong iwasan ang usapan." Tinanong ni Buchuan ang ilang mga disipulo na nanonood. At nang makumpirma na talagang kumilos si Hanyin, seryoso siyang nagsalita. Dahil malinaw ang katotohanan. Mangyaring pumunta si Hanyin sa Hall of Justice para tumanggap ng parusa. Bilang nakatatandang kapatid, hindi maaring labagin ni Hanyin ang batas. Kaya't ang kanyang mukha ay nagiging madilim. At matinding nakatitig siya sa akin. Dito, tumingin si Buchuan sa akin. "Ano ang nais na kabayaran ni Bai Shimi?" Sabi ko nang may tiyak na kaalaman. 100 bote ng mga gamot na pampainit. Dagdag pa ang 100,000 dekalidad na espiritual na bato. Isang bunto ng iba't ibang mga talisman. Nang marinig ito, tumalo ng ugat sa noo ni Hanyin. Nagmumukhang galit at nagbigay sa akin ng ilang mga storage ring. May mga spirit stone, pildoras, at mga talisman. Pero hindi ganoon karami. Pagkasabi niya, hinila niya si Ruaning at lumipad palayo gamit ang espada. Pagkatapos kong suriin ang storage ring, natuwa akong tumango.
Hating gabi na. Lumabas ang di nakikitang spiritual energy mula sa aking palad. Sa magkabilang gilid ay lumulutang ang soul-nourishing wood at bandilang gawa sa yelo ng silkworm. Isang malamig na presensya ang kumakalat sa hangin. Sa isang sandali, ang watawat ng tao ay sa wakas ay nabuo. Nang hawakan ko ang watawat ng tao, isang liwanag ang lumiwanag sa aking isipan, na tumutugma sa lokasyon ni Ruanning. Simula noon, basta't siya ay nasa loob ng daang milya. Kaya kong kontrolin ang kanyang buhay at kamatayan anumang oras. Hindi ba siya ang anak ng kapalaran? Bilisan mong gawing mas perpekto pa ang aking gintong dan. Para magamit ko ito sa hinaharap. Bigla akong naging seryoso. Inalog ko ang watawat ng emperador ng tao. Ano ba yan sigaw mo kanina? Mula sa loob ng watawat, narinig ang takot na boses ni Li Fang. Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi ko lang talaga nakayanan ang sakit. Simula ngayon, ang pangalan mo ay Ilay. Habang sinasabi ito, mainat kong tiningnan ang bandila ng tao emperador sa aking kamay. Sa mundo ng pagsasanay, maghanda na kayong salubungin ang inyong dakilang tagapagligtas. Kinabukasan, pumunta ako sa Hall of Affairs. Ibinato ko ang token na kumakatawan sa aking pagkakakilanlan bilang disipulo. Ang matandang nakahiga sa upuan ay nagulat at tumalon. Matapos ang isang walang saysay na pagsisikap na pigilin. Kailangan kong sirain ang aking impormasyon at ilaw ng kaluluwa. Pagkatapos ay itinulak sa akin ang isang bundok ng kalat. Dalhin mo ang mga ito. Hindi ka na magiging disipulo ng Qian Yuan sect. Agad kong kinuha ang mga bagay at lumingon. Ang sakit ng pagputol ng dan ay hindi malilimutan. Sa araw ng aking pagbabalik, iyon ang panahon ng pagbagsak ng Qian Yuan sect. Pagkatapos, pumunta ako sa sanglaan ng sekta. Isinangla ko lahat ng gamit na hindi ko na kailangan para magkapera. Sa huli, lumakad akong palabas ng Qian Yuan sect nang walang pakialam. Pero walang nakakaalam na nang gabing iyon, may isang anino ang sanay na bumalik ng palihim sa sekta. Hindi nagtagal, pagkalabas ni Botchuan sa enforcement hall, nasalubong siya ng isang malaking grupo ng tao sa pintuan. Beishir. Hindi ko alam kung sino ang salarin na sa isang gabi ay inalis ang mga pananim sa gamot. Ninakaw din ang lahat ng espiritual na bato ng sekta. Kahit ang espiritual na bukal ay natuyo na. Ang mga iyak at mga mura ay nagsama-sama. Sobrang ingay na nagpapasakit sa sentido ni Bai Chuan. Sa oras na ito, si Wen Shubai mula sa Sword Peak ay nagmamadaling lumipad gamit ang espada. Mukhang natatakot at sumisigaw. Bumagsak na ang langit. Ninakaw ang lahat ng kayamanan sa Sword Peak. Kasabay nito, sa malayong lugar, ako na may nilulunok ang rejuvenation pill na parang candy para alagaan ang aking spiritual vein. Inaayos ko ang aking nasirang pundasyon. Pagkatapos ng gamot, kumuha pa ako ng isang spiritual fruit na may hamo. Kalmado kong kinakain ito, mukha akong kontento. LA. Nasaan na tayo? May magalang na sagot mula sa bandila. Panginoon, sa ganitong bilis, kailangan pa ng kalahating buwan bago makapasok sa teritoryo ng Haizhou. Bigla akong nagtanong ng may kakaibang katuwaan. May taong kinainisan ka ba? Bakit hindi mo sila hanapin para samahan ka? Nang marinig ito ni Elay, ang nanginginig niyang kaluluwa ay biglang tumibay. Ako na po ang magtuturo ng daan. Pagkatapos ng 7 araw ng walang tigil na paglalakbay, nakarating ako sa Lana City. Nagmadaling nag-ayos ng damit ang pinuno ng Lana City. At mabilis na tumakbo papunta sa bulwagan upang bumati. Hindi ko po alam kung aling sekta ng mga immortal na guro ang dumating. Umiti ako at nagbigay galang. Qian Yuan sect. Natuwang nagsalita ang Panginoon ng lungsod ng Lana. May mahalaga ka bang pakay sa pagpunta mo rito, kaibigan? Meron nga. Kilala po ba niyo si Li Fang, Panginoon ng lungsod? Narinig kong matagal na kayong magkaibigan. Bahagyang nagbago ang mukha ng Panginoon ng lungsod. Si Li Fang ay labis na nag-aalala sa iyo. Hindi ko alam kung nais ng punong lungsod na makasama siya. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi, lumitaw ang hari ng tao. Sa liwanag ng magandang kapalaran, nakikita ang isang nakakatakot na mukha ng demonyo. Biglang tumayo ang punong lungsod. Matinding nakatitig sa mukha ng demonyo. Tinignan ng masama ni Eli ang punong lungsod at mumiti ng nakakatakot. Lan na. 13 taon na ang lumipas, pero ikaw pa rin ay nasa ika-8 antas ng paglinang ng Qi. Talagang wala kang naging progreso. Galit na sumagot sila na. Li Fang, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Madilim ang mukha ni Eli. Ano ang gusto kong mangyari? 13 taon na ang nakalipas, inagaw mo ang asawa ko. Pinalayas mo ako sa lungsod. Naisip mo bang darating ang araw na ito? Lana. Sino ang nagbigay sa iyo ng dahilan para maging tamad sa iyong pagsasanay sa mga nakaraang taon? Kung hindi ka nagsikap noong kabataan mo, magiging kapatid ka sa ilalim ng watawat ng tao. Hindi nagtagal. Ang dating tahanan ng pinuno ng Lana ay tila walang buhay. Sa ibabaw ng mga guho, isang malaking titik ang tumama sa mata. Pumatay at nagsunog, Ruanning. Sa pagdapo ng liwanag sa abot ng langit. Isang batang 5 o 6 na taong gulang ang umakyat mula sa mga guho. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, sipon, at abo. Mahigpit na nakatingin sa mga salitang iyon sa lupa. Ruanning, kapag lumaki na ako, tiyak na papatayin kita ng aking sariling mga kamay. Para sa paghihiganti, sa kanyang pagliko. Isang munting tawa ang nagwasak sa katahimikan. Sila na Tian ay biglang tumingin sa paligid. Tumingin ako sa kanya na may ngiti. Huwag kang mag-alala. Ang aking mahabang espada ay hindi pumapatay sa matatanda, mahihina, at mga bata. Bahagyang nakahina ng maluwag sila na Tian. Itinuro ako at sumigaw. May lakas loob ka bang hintayin akong lumaki? At makipaglaban ng buhay at kamatayan sa akin? Interesado ako. CJ, ngayong araw palalampasin muna kita. Sa susunod na pagkikita natin, tiyak na kukunin ko ang iyong buhay. Pagkasabi ko nito, bigla akong naglaho sa kalangitan. Saka lamang napaupo sila Nashan sa lupa. Matagal muna siyang nagpahinga bago tumayo. Pero pagtalikod niya, isang ngiting mukha ang biglang lumitaw sa harap niya. Nagkita na naman tayo.
Nanginig sila na siya habang itinuturo ako. Sabi mo, hindi mo ginagamit ang iyong mahabang espada laban sa matatanda, mahihina, kababaihan at bata. Napatawa ako ng mahina. Pero wala akong mahabang espada. Mayroon lang akong maikling espada. Ang mga kaluluwa ng pamilya Lana ng hari ng tao ay patuloy na umiiyak. Nainip akong nilinis ang aking tainga. Evil, nagawa mo na ba ang mga bagay na sinabi mo? Sumagot si Evil. Sinuri ko na ang lupa at ilalim ng tahanan ng punong lungsod ng hindi bababa sa 10 beses. Walang natirang buhay. Isang kumpas lang ng kamay ko. Lumipad agad sa harap ko ang bag ni Lana Tean. Ginamit ko ang espiritual kong lakas para siya sa atin. Bukod sa ilang espiritual na bato, isa lang ang nandoon, isang luma at dilaw na aklat ng medisina, ang lahat ng bagay ay nabubuhay. Binuksan ko ang unang pahina, at agad kong nakita ang nakasulat na mga pagbabawal sa pag-ensayo. Ang sinumang magsasanay nito ay kailangang may mabuting puso. Kung may masamang hangarin, tiyak na babalikan ka ng lakas ng buhay. Sa magaan, mawawala ang lahat ng iyong lakas. Sa matindi, mawawasak ang iyong kaluluwa. Agad nagmungkahi si Eli. Panginoon, tayo ay mga practitioner ng kasamaan, hindi natin ito magagamit. Nagmumukha akong naguguluhan. Tignan mo ang aking dalang mataas na dangal. Paano ako magiging masamang tagapagsanay? Bukod dito, ang kapangyarihang magagamit ko ay mabuting kapangyarihan. Hindi ko lang ito itatago, kundi matututuhan ko rin. Ang masama ay nag-aalinlangan. Pero sabi doon, kung may masamang hangarin ang puso, tiyak na babalikan ka ng lakas ng buhay. Napangiti ako ng bahagya. Ano bang alam mo? Basta't naniniwala akong ako ang pinakamabuting tao sa mundo. Ako nga iyon. Lahat ng kumakalaban sa akin ay mga tunay na masama. At kung ipadala ko sila sa kanilang wakas, katuwiran lang ang ginagawa ko. Ito ay para sa kapakanan ng mga tao. Pagkatapos, inilagay ko ang lahat ng bagay sa aking espasyo. At nagmadali patungong Haizaw. Hindi nagtagal, napansin ng mga tao ang kakaiba sa tahanan ng alkalde. Ang malaking titik ay mabilis na kumalat sa buong lungsod. Ang masakar sa pamilya ay nagdulot ng takot sa buong lungsod. Ang mga tao ay naglipat-lipat. Pagkalipas ng kalahating buwan, dumating ang grupo sa harap ng mga guho. Lubos na nagdadalamhati ang lalaking nasa unahan. Kapatid, bakit mo kami iniwan ng ganito kaaga? Nang makita niya ang mga salita sa lupa, bigla siyang nag-alab sa galit. Ruanning, ako, Longu daw, ay hindi titigil hanggat hindi kita napapatay. Kasabay nito sa Kenyuan Sek. Matagal nang hindi lumabas si Hanyin mula nang parusahan siya noong nakaraang pagkakataon. Nang sa wakas ay makita siya, napagtanto niyang maraming nangyari. Hanyin, Wenshu at si Ruanning ay naglakbay na magkakasama. Mukhang labis na nabigo si Wenshu. Hindi niya inasahan na magiging ganito ang 5 nakababatang kapatid. Ipinagpag ni Ruanning ang kanyang kamay at ayaw nang pag-usapan ang bagay na ito. Nandyan na ang Limbaw Pavilion sa unahan. Tara, tingnan natin. Pagkapasok ng tatlo sa pavilion, masiglang sinalubong sila ng kawani. Habang magpapakilala sana, napansin niyang biglang lumiit ang mga mata ni Hanyin. Ibigay mo sa akin ang espada na yan. Agad kinuha ng kawani ang espada at iniabot kay Hanyin. Kinuha ni Hanyin ang mahabang espada at nagtanong ng may pinig na boses. Saan galing ang espadang ito? Ito ay mula sa pawn shop. Naalala ni Hanyin ang nangyari ilang araw na ang nakalipas ng subukan ni Bai Qiangxin na magpanggap. Pagkatapos ay nagkunot ang kanyang noo. Kulang ba talaga sila sa pera? Nakita ni Ruanning ito at mahinahong nagsalita. Aking nakatatandang kapatid, hindi ba't binigyan mo si senior sister unang ilang libong spirit stone ilang araw na ang nakalipas? Kung talagang kailangan niya ng pera, bakit naman kami hindi makikialam? Sumang-ayon din si Wen Shubay at tumango. Tama ang sinabi ng junior sister. Kahit nakulang siya sa pera, hindi naman dapat niya ibenta ang kanyang pangunahing espada. Tinutok ni Han ang kanyang malamig na tingin sa espada sa kanyang kamay. Ang espada ng biyang ito ay pares ng aking espada ng Huangquan. Ito ay simbolo ng kasunduan ng dalawang pamilya noon. Hindi ko akalain na siya ay naging. Si Wen Shubay ay nagkunot ng noo sa narinig. Mukhang talagang nahirapan ang 5 nakababatang disipulo. Si Ruanning ay may mukha ng kawalang magawa. Sobrang mapaghimagsik ng 5 nakatatandang disipulo. Parang hindi niya talaga pinapansin si Master Brother. Bakit hindi na lang tayo mag-ipon para maibalik ang espada? Pagbalik niya, ibabalik natin sa kanya. Hindi siya nagbigay pansin at umalis. Wala siyang pakialam kahit sa kanyang pangunahing espada. Bakit kayo nag-aalala? Si Wen Shubay ay napilitan ng umiti. Sinasabi ni Master Brother na wala siyang pakialam. Ngunit sa kalooban, hindi pa rin mayalis si Wu Shimei. Bahagyang humigpit ang pagkakahawak ni Ruanning sa kanyang espada. Sila ay mga nakatakdang ikasal. Dapat nga. Samantala, sa isang yumib sa kalaliman ng gubat, ako ay nakaupo ng nakapikit, nag-ehersisyo ng aking mga kasanayan. Ngunit biglang may narinig na magulong tunog ng mga yapak sa labas ng yumib. Nagtaka ako at tumingin pataas. May isang lalaki at isang babae na hindi inaasahang bisita sa bibig ng yumib. Maliwanag na tumakas sila hanggang dito. Nang makita ng lalaki na ako lang mag-isa sa loob ng yumib, medyo nakahina siya ng maluwag. Inalalayan ng babae na umupo sa kabilang bahagi. Pagkatapos, kumuha ang lalaki ng gamot at sinubukang pakainin ang babae. Ngunit siya ay nawalan ng malay at hindi nagising. Sa oras na yon, isang piraso ng lakas ng buhay ang umagos mula sa aking palad. Biglang lumingon ang lalaking tagapag-ayos na puno ng saya. Kaibigan, ikaw ba ay isang tagapag-ayos ng medisina? Maaari bang magbigay ka ng tulong para iligtas si Iling? Tumingin ako sa babae sa kanyang tabi, at ipinasa ang lakas ng buhay sa kanya. Unti-unting bumalik sa dati ang maputlang mukha ng babae. Agad na nagbigay galang ang lalaki at nagpasalamat. Ako po si Ziking. Maraming salamat sa iyong tulong. Maaari bang malaman ang iyong pangalan? Siyempre, bibisita ako upang magpasalamat sa hinaharap. Umiti ako. Ang pangalan ko ay Zikiangsin. Walang sekta, walang samahan.
Ngunit ang mga doktor ay may malasakit. Ang pagpapagaling at pagtulong sa tao ay aking tungkulin. Nakita ni Xi Ziking na ako'y tahimik tungkol sa nakaraan. Kaya't kinailangan niyang lumihis ng usapan. Inanyayahan akong sumama sa Haizhou City. Ako at ang aking kapatid na estudyante na si Hiling ay mga estudyante ng Wujishu Yuan. Ang kaibigan kong si Bai ay may malinis na aura. Maaari kitang arekomenda na mag-aral sa paaralan. Masaya akong sumang-ayon nang marinig ko ito. At sinamantala ko ang pagkakataon upang magtanong. Bakit kayong dalawa ay napunta sa ganitong kalagayan? Napabuntong hininga si Xi Ziking. Narinig namin na may isang matalinong babae sa Qingzhou. Gusto naming makita ang galing ng babaeng iyon. Hindi namin inaasahan na may makakasalubong kaming mga magnanakaw sa daan. Bahagya akong napataas ang kilay. Hinahangaan mo ba ang babaeng may talento na yon? Si Xi Ziking ay puno ng paghanga. Siya ang kinikilalang nangungunang tao sa bagong henerasyon ng Confucianismo at Daoismo sa Haizhou. Labing sabik din ang aking guro na gawing estudyante siya. Nang marinig ito, puno ng ngiti ang aking mga mata at hindi na ako nagdagdag ng salita. Pagkatapos ng bukang liwayway, sumama ako sa kanila patungo sa Wujishu Yuan. Pagkapasok ko sa loob ng paaralan, nagtipon ang mga iskolar at sumugod. Pero nang makita ang kalagayan ni Hiling, lahat ay nagkamay at nagtanong kung bakit. Umiling si Xi Ziking at mumiti ng mapait, hindi sumagot. Inuna nilang dalhin si Hiling para gamutin. Pagkatapos ay ikinuwento ng tapat ang mga nangyari sa daan. Natahimik ang lahat. Lahat ay nagbigay galang at nagpasalamat sa akin. Kumaway ako at pagkatapos ay nagtanong ng may pagkamausisa. Kanina, nakita ko kayong nagmamadali. May nangyari ba? Isang iskolar na ang pangalan ay Suki agad na nagreklamo. Masyadong mapang-api ang Hanhai Academy. Sinabi nilang ang bagong talento ay sumali na sa kanila. Habang wala ang mga guro at mga nakatatandang estudyante, balak nilang magdaos ng poetry meeting para ipahiya kami. Pero paano natin matatanggap na baliwalain ito? Kahit hindi tayo kasing galing, ayaw nating maging duwag. Nang marinig ko yon, kumurap ang aking mga mata. Kailan ba ako naging bahagi ng Hanhai Academy? May nagpapanggap ba? Ang tapang naman niya. Nang maisip ko yon, nagpasya rin akong pumunta sa Linyuan Pavilion upang tingnan. Hindi nagtagal sa loob ng Linyuan Pavilion. Si Jian Linfeng ay napapaligiran ng mga tao. May isang tao ang nagbigay puri. Narinig ko na ang bagong talento sa Confucianism ay pumasok sa Hanhai Academy. Hindi ko alam kung magkakaroon tayo ng pagkakataong makita siya ngayon. Si Jian Linfeng ay humikbi ng isang ngiti. Iyan ay talagang paborito ngayon ng ating Hanhai Academy. Saan ka makakakita kung gusto mo lang? Ang lahat ay nagpakita ng pagkadismaya. Sa oras na yon, may narinig na bahagyang tawa mula sa labas ng pinto. Dahil alam ng talentadong babae na narito ang lahat para sa kanya. Bakit siya nagtatago? Lahat ay sabay-sabay na tumingin sa pintuan. Nakita nilang pumasok si Xi Ziking kasama ang mga tao mula sa Wujishu Yuan. Sila ay naglakad papasok sa silid. Si Jian Linfeng ay nagmukhang malamig. Sobra. Alam mo ba na ang babaeng ito ay ang pinakamagaling sa kasalukuyan? Bakit mo siya ginaganyan? Walang paggalang sa mga nakatatanda. Umiti lang ako. Bakit ka nagagalit, host? Hindi ba't dahil sa pangalan ng babaeng ito? Kaya narito ang mga kabataang henyo. Hindi maganda ang mukha ni Jian Linfeng. Nakita niyang hindi ako nakasuot ng damit ng estudyante ng Wujishi Academy. May bahid ng paghamak sa kanyang mga mata. Sino ka at anong sekta ang iyong sinundan? Ako si Bai Qiangxin. Walang sekta, walang paaralan. Tumawa si Jian Linfeng ng malamig. Isang walang sekta na naghalo sa pagtitipon ng tula, ayos lang yon. Bakit ka pa naglalakas ng loob na makipag-usap sa akin? Si Xi Ziking, nang makita ito, ay nagalit at nagsalita. Si Bai, kaibigan, ay isang mahalagang bisita ng aming Wujishu Yuan. Siyang nagdala sa kanya dito. Ano ang masama doon? May mga bulong mula sa paligid na sumasang-ayon. Nang makita ni Jian Linfeng na hindi nagkakasundo ang lahat, siya ay umatras at nagsalita. Kung ang kaibigan na ito ay makakagawa ng magandang tula, papayagan ko siyang magpatuloy na lumahok sa pagtitipon ng mga makata. Maingat akong tumayo. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa gitna ng bulwagan, binasa ang panulat sa tinta, at nagsimulang magsulat. Ang lahat ay nagunahan sa pagtungtong sa kanilang mga dulo ng paa. Walang isa mang walang bakas ng pagkabigla at pagkamangha sa kanilang mga mukha. Sa lugar kung saan nagtatagpo ang langit at dagat, isang gintong liwanag ang bumaba mula sa itaas. Punong-puno ng napakalawak na lakas ng panitikan. Ang kakaibang pangyayari sa langit at lupa ay umantig sa buong lungsod. Iyon ay napakalayo. Ang boses ng matanda ay nanginginig. Iniunat ang liig upang tumingin sa direksyon ng Haizhou. At sa mga oras na ito sa Linyuan Pavilion, ayos lang. Ang pagdinig sa tula na ito ay tila naroroon mismo sa eksena. Ako'y huminto at nagpasalamat. Ang aking improvisasyon ay nagbigay ng aliw sa lahat. Bilang host, tiyak na ang kaibigan kong si Jiang ay may talento na higit pa sa akin ng daang beses. Si Jian Linfeng ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamao. Pagkatapos ay pinigilan ang kanyang galit at mahinahong nagsalita. Ang nasabing dalagang may talento ay nasa daan na. Magsawalang galangan po kayo. May narinig na mga yabag sa pintuan. Medyo nagulat ako. Parang pamilyar ang taong ito. Napansin din niya ako sa parehong sandali. Biglang naging malamig ang kanyang tingin at sumigaw siya ng galit. Pumatay ng sariling kasama at nagnakaw sa kayamanan. Taksil sa ating sekta. Hindi ko akalain nandito ka pala. Nagulat ang lahat sa loob ng bulwagan. Sa wakas naalala ko na kung sino siya. Siya ang ikatlong alagad ni Guro Naiking Daozun, Zhao Lanyu. Matapos siyang bumaba ng bundok noong nakaraang taon para sanayin ang sarili, hindi na siya muling nakita. Hindi na napigilan ni Xi Ziking ang sarili nang marinig ito. Kaibigan, wala kang ebidensya, bakit mo basta-basta sinisiraan ang iba? Tumawa si Zhao Lanyu ng malamig. Kilalang kilala ko siya sa loob ng ilang dekada. Paano ko siya mapaparatangan? Sabi mo nga, di ba? Ang aking ikalimang junior sister. Huminga ako ng malalim.
Mabagal kong sinabi. May ebidensya ka ba na ako ang umatake sa aking kapwa? Biglang nagsalita si Zhao Lanyu. Noong araw na yon, ikaw ang may hawak ng espada sa Hall of Justice at sinaktan mo si kuya. Inaamin mo ba ito? Tumango ako. Inaamin ko. Ang mga yaman sa labas ng Sword Peak ay biglang nawala sa isang gabi. Ikaw ba ang may gawa nito? Tumango ulit ako. Ako ito. Kaya tungkol sa iyong pagtataksil sa sekta, ano pa ang maipapagtanggol? Ang aking tingin ay parang talim, matalas ang mga salita. Zhao Lanyu, bakit ang sinasabi mo lang ay pinatay ko ang tao gamit ang espada? Bakit hindi mo sinasabi kung bakit ko pinatay ang tao? Kung hindi dahil ang Qianyuan sect ay nais na agawin ang aking Jindan at ipagpatuloy ang buhay ng iba. Hindi ko kailanman iwawasiwas ang aking espada para lang iligtas ang sarili ko. Hindi inakala ni Zhao Lanyu na hindi pa rin ako nagsisisi. Bigla siyang nagalit ng labis. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nasira ang gantian ng nakababatang kapatid nating babae. Halos napatay mo siya sa loob ng Misty Secret Realm. Natural lang na bayaran mo iyon ng isang gintong dan. Malamig kong sinabi. Alam naman niyang mababa ang kanyang kakayahan. Pero nagnakaw pa rin siya ng espiritual na kayamanang kasama ng halimaw sa loob ng mahiwagang ulap. Ngayon, wasak ang kanyang gantian. Karapat dapat lang sa kanya. Buong buhay kong iniligtas siya pabalik sa sekta. Pero sinabi ng sekta na ako raw ang hindi nakaprotekta sa kasama ko. Gusto pa nilang kunin ang aking gintong dan at ibigay sa kanya. Napahinto si Zhao Lanyu nang marinig ito. Agad na lumihis ng usapan. Ano naman ang tungkol sa pagnanakaw sa labas ng Giant Feng? Inamin mo nang ikaw ang may gawa. May lungkot akong mukha. Dahil napakababa ng aking talino at wala akong espiritu. Ang aming pamilya ay nagbibigay ng napakaraming yaman sa Qianyuan Zong tuwing taon. Kung hindi dahil dito, bakit ako tatanggapin ng Yuking Daozun bilang kanyang paborito? Ngayong umalis na ako sa sekta. Karapat dapat lang nakunin ko ang sarili kong mga yaman. Ramdam ni Zhao Lanyu ang matinding galit sa mga mata ng lahat, parang tinik sa likod. Kaya napilitan siyang yumuko at magsabi. Ikalimang kapatid na babae. Nagkamali ang ate sa'yo. Babalikan kita at babawi ako sa'yo balang araw. Ngunit umiling lang ako. Huwag muna nating pag-usapan ito. Zhao Lanyu, tanungin kita. Ikaw ba talaga ang tanyag na dalaga mula sa Qingzhou? Walang takot sa pagkasira ng katawan. Basta't mapanatili ang puri sa mundo. Mas mabuti pang tapusin mo ang obra na ito dito mismo. Nang marinig ito, nagalit si Zhao Lanyu at nagsalita. Ang ganitong pambihirang obra ay dapat pag-isipan ng mabuti. Hindi ito basta-basta na maayos sa huli. Baka kaya mo. Paano mo alam na hindi ko kaya? Pagkatapos kong sabihin yon, naglakad ako patungo sa mataas na platform. Sa libu-libong pagsubok, nagmula ako sa malalim na bundok. Ang nag-aalab na apoy ay tila walang halaga. Biglang huminto ang puso ni Zhao Lanyu. Dahil sa galit at kahihiyan, nais niyang saktan ako. Ang pinakamalapit sa kanya, si Xi Ziqing, agad na pumigil. Matindi ang tingin ni Xi Ziqing. Zhao Lanyu. Una, inakusahan mo ang iba ng walang basehan. Pagkatapos, kinopya mo pa ang tula. Ngayon na nabuking ka na, gusto mo pa ring manakit. Pero matigas pa rin si Zhao Lanyu. Ikaw ang nangopya sa akin. Ikaw. Tumingala ako at tiningnan si Zhao Lanyu. Kahit na nag-aral ka ng daan-daang taon. Ang makita ako ay parang alitap-tap na nakakita ng araw. Talagang hindi ko alam kung dapat kitang sabihang bata at mapaghambog. O dapat kitang purihin sa iyong kawalang takot sa buhay at kamatayan. Nagtatangkang magpanggap na ako. Ang mga mata ni Zhao Lanyu ay puno ng galit at put. Sa kasalukuyan, ang dugo ay umaagos. Isang agos ng dugo ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at sumigaw. Sinasadya mong ipahamak ako. Paano may mga ganitong masamang tao sa mundo? Hindi na nakatiis si Jiang Linfeng. Lumipad siya at sumipa. Agad na sumugod ang mga estudyante. Nakita kong nasa bingit ng kamatayan si Zhao Lanyu kaya't nagmakaawa ako. Mga kasama. Siyempre, siya ay aking nakatatandang kapatid. Mas mabuti pang ako na ang humawak sa kanya. Akala ng lahat na nais kong iligtas si Zhao Lanyu. Kaya tumigil sila. Bahagyang umangat ang aking kilay. Pagkatapos ay nagpaalam. Kailangan kong dalhin si Zhao Lanyu na hindi alam ang buhay at kamatayan. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang malamig na liwanag. Ang tao sa lupa ay biglang bumangon. Ang matinding talim ng espada ay tuwirang tumama sa aking puso. Nakareact ako ng mabilis. Ngunit nasugatan pa rin ang aking kaliwang braso. Pagkatapos ay itinaga ni Zhao Lanyu ang kanyang espada sa aking leg. Sa oras na ito, isang tinig na puno ng otoridad ang umabot sa buong mundo. Bawal ang labanan sa Linyuan Pavilion. Ang batas ng sining at kultura ay sumiklang. Si Zhao Lanyu ay biglang naging matigas at hindi makagalaw. Malakas na bumagsak sa haligi ng templo. Sasamantalahin ko ang pagkakataon at sisipa. Nakita si Zhao Lanyu na kumikislap ng gintong liwanag. Sa lugar na yon, natira na lang ang kalahating dilaw na talisman. Sa isang lambak na daan-daang kilometro mula sa lungsod ng Haizhou. Biglang lumitaw si Zhao Lanyu sa gitna ng lugar. Kasunod nito, isang biglang tawa ang narinig mula sa likod niya. Sinundan ko ang enerhiya at dumaan mula sa gilid ng langit. Isang itim na kaluluwa ang mabilis na dumaan sa himpapawid. Kumislap ang malamig na liwanag sa kamay ni Eli. Isang alon ng espada ang humampas patungo kay Zhao Lanyu. Tumalon ako pababa ng buong lakas. Ibinuhos ko ang lahat ng aking espiritual na lakas sa aking espada. At buong lakas kong inundayan si Zhao Lanyu. Agad na naglaho ang kanyang katawan. Isang kalansay ng espada lamang ang naiwan. Hindi ligtas magtagal dito. Matapos kong kunin yon, agad akong tumakas palayo. Pagkatapos, naglakbay ako araw at gabi. Ilang beses akong nagpalit ng direksyon. Hanggang sa makarating ako sa isang tahimik na lawa at naupo nang nakapulupot ang mga binti. Kinuha ko ang buto ng espada at pumikit upang absorbahin ang lakas nito. Pagkalipas ng 10 araw, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Inunat ko ang aking katawan.
Tumalon ako palabas ng lawa. Naglakad ako papunta sa maliit na bayan sa tabi. Habang iniisip ko kung babalik ba ako sa lungsod ng Haizhou. Kung babalik ako, ano ang dapat kong gawin? Kung hindi ako babalik, saan naman ako pupunta? Hindi kalayuan, may isang dalagang nakaluhod at umiiyak habang yakap ang sugat ang mga ngaso. Ang ilang matatandang mga ngaso sa paligid ay labis ang lungkot at awa sa kanilang mga mukha. Pinapayuhan siyang tanggapin ang nangyari. Wala nang pag-asa dahil malubha ang sugat mula sa halimaw. Sumigaw ang dalaga, namumula ang mga mata. Hindi ako naniniwala. Pupunta na ako sa doktor. Gagastusin ko ang lahat ng ipon para masave ang tatay ko. Nahihirapang itinaas ng mga ngaso ang kamay para haplusin ang mukha ng anak na babae. Ngunit nang makita ang dugo sa kanyang kamay, huminto siya. Umiiyak ang dalaga. Tatay, huwag kang mamatay. Mayaman ang pamilya natin. Siguradong ililigtas ka ng doktor. Ang pangangaso ay may maputlang labi at nagbigay ng utos. Hindi na ito gagaling. Ang kaunting pera sa bahay ay hindi sapat para sa doktor. Ngunit dapat ay sapat ito para magamit mo hanggang sa maging adulto ka. Feng patawad, anak. Ayaw kong mamatay ka. Pakiusap ko sa'yo. Ikaw na lang ang natitirang kamag-anak ko. Pakiusap, itay. Ang ilang mga ngaso sa paligid ay humihikbi. Patuloy na pinapayuhan siyang sumuko. Ang dalaga ay umiiyak na puno ng pag-asa. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang malambing na tinig ang umabot mula sa kanyang likuran. Hayaan mong subukan ko. Mula noon, nag-set up ako ng isang pwesto sa paanan ng bundok. Sa likod ko ay may nakatayo na sirang bandila. Nakasulat dito ay libreng konsultasyon. Walang bayad. Matapos ang insidente sa Linyuan Pavilion, ako ay ganap na nakilala sa Haizhou. Ang aking mga pagsubok ay pinag-usapan ng lahat. Hindi natatakot sa kapangyarihan, nagpa siya akong lumaban. Mabuti ang puso, mahalaga ang pagkatao. Nang akala ng lahat na ako ay sumisikat na, ay papasok ako sa isa sa mga paaralan. O kaya'y maghihiganti sa Kenyuan sect. Ngunit hindi ko ginawa. Sa halip, bigla akong nawala at hindi na nagpakita. Habang ang lahat ay nag-isip na ako ay pinatay ng Kenyuan sect. Bigla na lang may kumalat na balita. May isang manggagamot na lumitaw sa paanan ng bundok Lushan. Hindi lang siya nagbibigay ng libreng gamutan, ni Singkong Duling ay hindi naniningil. Bukod pa rito, napakahusay ng kanyang kasanayan sa medisina, parang milagro ang paggaling ng mga pasyente. Kaya't ang mga tao mula sa mga karatig lungsod ay nagmadaling pumunta sa bundok Lushan. Ilang araw pa lang, may nakapansin na kung sino ang manggagamot na ito. Siya pala ang talentadong babae mula sa Linyuan Pavilion noon. Kaya't ang mga akademya mula sa lungsod ng Haizhou ay agad na nagpunta rito. Nitong mga araw, sunod-sunod ang pag-aalok ng mga akademya sa akin. Ngunit hindi ako nagpaapekto. Sabi ko ng seryoso, nais kong pasalamatan ang lahat ng mga kaibigan at ang paaralan sa kanilang kabutihan. Ngunit talagang hindi ito ang aking layunin. Kaya't hindi ko maiiwasan ang inyong kabutihan. Paalam. Pagkasabi nito, tumalon ako at umalis. Tumingin ang lahat sa aking likod na umiiwas. Lahat ay puno ng panghihinayang. May ilan pang nagalit kay Qian Yuanzong. Na naniniwalang si Qian Yuanzong ang nagpasakit sa aking puso. Na nagdulot sa akin ng takot na muling sumali sa isang puwersa. At patuloy na pinagsasabihan si Qian Yuanzong. Kamakailan, maraming mga galit na kabataan ang patuloy na sumusulat. Na isinasama si Qian Yuanzong sa kanilang mga akda. Na ang bawat larawan ay walang iba kundi isang mapagkunwaring tao. Mas malakas ang pangalan ko. Mas masama ang reputasyon ng Qian Yuan sect. Nang araw na yon, pagkatapos kong magpaalis ng ilang pasyente, isang malalim na boses ang narinig. Ginoo, nagtatanggal tayo ng buhay ng mga pasyente sa harap ng maraming tao. Talaga bang hindi tayo mahalata? Siyempre, hindi ako gagawa ng kahit anong bagay na walang kapakinabangan. Kaya't ang tunay na layunin ng aking libreng konsultasyon ay gamitin ang mga pasyenteng ito upang pabilisin ang aking pag-aaral sa sining ng medisina, kasabay ng pag-aaral ng pamamaraan ng paglikha ng lahat ng bagay. Ang unang bahagi ng paglikha ng lahat ng bagay ay may dalawang uri ng sining. Hangin tagsibol at ulan, na gumagamit ng espiritual na lakas upang tipunin ang hamog. Sa mga lugar na nahulugan, muling bumangon ang mga halaman at gumagaling ang mga sugat. Hawak ng buhay. Kapag hinawakan ng binhi ng buhay ang sugatan, mapapabilis ang paggaling ng sugat at mawawala ang sakit. Pero ang kapangyarihan ito ay napakalakas. Mayroon pa itong nakatagong gamit. Pwede nitong gamitin ang buhay ng manggagamot para iligtas ang pasyente. Ipipilit nitong ipasa ang lakas ng buhay ng manggagamot sa katawan ng pasyente. Buhay kapalit ng buhay. Siyempre, hindi ko kailanman gagamitin ang teknik na ito. Ngunit hindi naman ito hadlang para gamitin ko ito sa kabaligtaran. Sa pagkakataong ito, hindi ko nasagot ang tanong ngunit nag-alala ako ng kaunti. Kamusta ka? Ang boses ni Eli ay nananatiling mahina. Sa mga nakaraang araw, nakakuha ka ng ilang kaluluwa ng halimaw. Matapos ang pag-refine, nakatulong ito sa akin ng kaunti. Wala na akong malubhang problema. Ngunit sa ngayon, kailangan ko munang magtago sa loob ng bandila ng emperador ng tao upang magpahinga. Kapag naayos mo na ang bandila ng emperador ng tao, makakalabas ako at maipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa iyo. Naiintindihan ko. Nagsimula na akong maghanap ng mga materyales para ayusin ang bandila ng emperador ng tao. Sa loob ng ilang araw, hahanap tayo ng isang lugar na puno ng pangani. Para makapagpahinga ka ng mabuti. Nababahala ako sa mga lumang alalahanin ni Erie. Kaya tungkol sa pagkuha ng buhay ng pasyente, nakapagsalita ako ng mahinang biyaya. Nakatayo na ang tindahan ng 7 araw. Araw-araw maraming tao ang dumarating. Sino ang nakapansin? At saka, sila'y labis na pinahihirapan ng sakit. Mas mabuting mabuhay ng ilang taon kaysa sa mamatay ng buhay. Mas mabuti pang palitan ito ng isang magaan na katawan para sa natitirang buhay. May ilan pang buhay na nakataya. Hindi ba hindi sulit ang palitan ng ilang taon ng buhay para sa isang buhay? Kahit na normal ang pag-inom ng gamot, wala bang side effects ang mga gamot na yon? Hindi ba mababawasan ang buhay? Patuloy akong nagsalita ng may matibay na prinsipyo.
Ang aking mga ginagawa ay may mataas na kabutihan. Kahit na mahuli tayo. Ang mga pasyenteng nailigtas ko ay tiyak na magiging labis na mapagpasalamat. Parang nalinis ang puso ni Eli sa mga salitang ito at biglang nakaunawa. Tama nga. Tinutulungan natin silang makaalis sa sakit. Gumagawa tayo ng napakabuting bagay. Hindi nakapagtataka na ikaw, Ginoo, ay nakakapag-aral ng mga kasanayan sa medisina. Dahil sa ikaw ay may pusong mapagkawanggawa. Mahal ang mundo. Bumalik ako sa pansamantalang tahanan. Ito ay isang maliit na bakuran. May ilang taniman sa bakuran. Ang mga punla ay sumasayaw sa hangin. Maganda ang kanilang paglaki. At Doktor, itinaas ni Deng Feng'er ang kanyang ulo mula sa taniman. Nakita ko na lumapit ako sa pintuan. Biglang sumilay ang napakagandang ngiti sa kanyang mukha. Sabi ko, palubog na ang araw, dapat bumalik ka na. Ang dami mong nilutong ulam ngayon. Nakangiti akong nagtanong. Kumusta na ang lagay ng iyong ama? Mabuti na siya. Simula nang gamutin mo ang aking ama gamit ang iyong mahika. Sabi niya mas malakas na raw ang katawan niya kaysa dati. Kahit 10 halimaw pa raw sa bundok kaya niyang labanan. Sinabihan ko siyang magpahinga pa ng ilang araw bago umakyat ulit sa bundok. Pero ngayon, pumunta siya sa dulo ng bayan para magsalok ng tubig. Hindi nagtagal. Bumalik na ang matangkad at matipunong lalaki na may dalang 2 balde ng tubig. Masiglang binati ako ni Deng Xiang. Bigla akong nagsalita. Senior, hindi ka pa bababa kahit naamoy mo na ang amoy ng pagkain. Hahaha. Ang masiglang tawanan ay umabot sa kalangitan. Ang kanyang anyo ay biglang lumitaw sa harapan ko. Isang matandang babae na may batang mukha at puting buhok na puno ng prinsipyo. May ngiti sa kanyang maliwanag na mga mata. Ilang araw ka nang sumusunod sa akin. Mula nang dumating ang mga taga-akademya ng Haizhou 3 araw na ang nakalipas. Hindi na sila umalis. Hindi itinago ng matanda ang kanyang aura. Kaya kahit malaki ang agwat ng lakas namin, napansin ko pa rin ang kanyang presensya. Nararamdaman ko rin na wala siyang masamang intensyon. Kung ayon sa kanyang lakas ay may masama siyang balak. Matagal na sana akong wala. Kaya hindi rin ako tumakbo. Ginawa ko lang ang mga bagay ko ng maayos. Ano ba ang sinasabi mo, batang babae? Matapat na sumagot ang matanda. Malinaw na pinoprotektahan kita. Ibinunyag mo ang masasamang gawain ng Qianyuan sect sa harap ng lahat noong araw na yon. Halos 1 buwan na ang nakalipas mula noon. Dapat alam na ng mga tao sa Qingzhou ang tungkol dito. Kaya sigurong magpapadala ang Kunyon Lians para hanapin ka dahil sa kanilang pangalan. Araw at gabi kitang sinusundan. Hindi ba't proteksyon yon? Magkatinginan ang mag-ama ng pamilya Deng at pumasok sa bahay. Iniwanan ng espasyo para mag-usap ang dalawa. Hindi ako nagsasalita tungkol sa sinabi ng matanda. Matagal na kaming may alitan ng Kunyon Zenji. Noong pinaslang nila si Zhao Lanyu, hindi ko inakalang maaari pang mamuhay ng payapa kasama ang sekta ng Qianyuan. Alam kong balang araw, kailangan ko ring tapusin ang lahat sa pagitan namin ng sekta ng Qianyuan. Bukod dyan, hindi naman tayo magkakilala. Katulad ninyong makapangyarihan, hindi naman basta-basta. Tutulong sa isang batang estranghero na ngayon lang nakilala, hindi ba? Napatawa ang matanda. Ang sarap kausap ng matatalinong tao. Sasabihin ko, may utang na loob pa ako sa'yo. Napataas ang kilay ko sa pagdududa. Kaunti lang ang nabasa kong libro. Huwag mo akong lokohin. Muling tumawa ng malakas ang matanda at itinuro ako gamit ang daliri. Ikaw talaga, tuso ka. Ikaw ang gumawa ng napakagaling na obra. Alam mo ba kung gaano karaming iskolar ang humahanga sa'yo? Kung makaisip lang sila ng 1 o 2 linya, iyon na ang ipagmamalaki nila habang buhay. Pero sinasabi mo na kaunti lang ang nabasa mo. Kapag kumalat yan, hindi ko alam kung ilang estudyante ang mainis. Sabi ko ng payak. Nagkataon lang. Hindi ko alam kung anong uri ng dakilang tao ang senior. Ano ang iyong apelyido at pangalan? Nakita ng matandang babae na tumawa ng malakas at nagsabi, ako si Xiao Qingqiu. Nagtakip ang aking mga mata. Siya ang guro ni Xi Ziqing at Hiling. Tumawa si Xiao Qingqiu ng malakas. Dapat mong malaman kung gaano kalakas ang Qianyuan sect. Bakit hindi ka sumama sa akin pabalik sa Haizhou City? Sinasalita ko na hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na saktan ka. Nang marinig ko ito, nag-iba ang aking anyo. Kailangan bang magpakatakot ako habang buhay? Na nakakulong sa Haizhou at hindi makakalaya. Si Xiao Qingqiu ay humagulgol. Mas mabuting makipagkalakalan na lang. Hindi magtatagal ay ang malaking pagtitipon ng tula sa Haizhou. Dalhin mo ako sa Wujishuyuan upang dumalo. Sa labas, sabihin mong estudyante ako ng Wuji Academy. Mapoprotektahan ka ng Wuji Academy. Ang gantimpala ng kampiyon sa patimpalak ng tula ay isang espiritual na gamot mula sa itaas na mundo. Malaking tulong ito sa iyo, kaibigan. Matagal kong pinag-isipan. Walang gaanong panganib sa pagsulat ng ilang tula. Bukod pa rito, may pansamantala akong bodyguard na si Xiao Qingqiu. Bakit hindi pa? Kaya't yumuko si Xiao Qingqiu at nagbigay galang. Guro, nandyan ka. Sa oras na ito, sa Qianyuanzong ng Qingzhou, isang gwapong lalaki ang nakatayo sa tuktok ng bundok. Kahit ang kanyang orihinal na galaw ng espada ay naging magulo. Ganap na nalihis ang landas ng enerhiya ng espada. Nakatayo ang binata na parang bato sa kanyang lugar. Kapatid na guro, may sulat mula sa iyong pamilya. Agad na dumating ang disipulo. Nagdala ng liham at singsing at agad na umalis. Binuksan nihan ang liham. Nandoon ang taos pusong pagmamahal ng kanyang mga magulang. Habang inaalala siya, hindi nila nalimutan si Bai Qiangxin. Ang mga bagay na ibinigay sa kanya ay may kopya rin para kay Bai Qiangxin. Pinakiusapan ng ama ni Han na alagaan niya ang kanyang kasintahan. Huwag siyang tratuhin ng masama dahil sa mababang kakayahan. Sa singsing, bukod sa ilang mga mapagkukunan ng pagsasanay, mayroon ding natatanging prutas ng apoy mula sa pamilyahan. May kabuwang 2 bahagi. Sa katunayan, ang mga prutas na ito ay mayroon taon-taon. Ngunit ang bahagi na para kay Bai Qiangxin ay mula nang pumasok si Ruanning sa bundok. Hindi na siya nagbigay kay Bai Qiangxin. Dahil si Ruanning ay may pambihirang talento.
Ang Chaiyan fruit ay kapaki-pakinabang para sa kanya. Samantalang si Bai Qiangxin ay talagang may mahinang kakayahan. Sayang lang kung kakainin niya ito. Ngunit, nakatutok ang tingin ni Han Yin sa isang batong tuktok sa gilid. Doon ay tahimik na nakahiga ang isang mahalagang espada. Tahimik na parang ang kanyang amo. Taon-taon, sanay na siya sa presensya ni Bai Qian. Mula kay Qiangxin, nanghihirapan siya sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa direksyon ng pintuan ng bundok. Mababa ang iyong kakayahan, delikado ang lumabas. Kahit na nagagalit ka, dapat ay bumalik ka na sana. Sa tuktok ng bundok, tanging ang hangin ang humuhuni. Malalim siyang huminga. Mahigpit na hawak ang kanyang espada. Sige na, palagi kang ganito. Pupunta ako sa iyo. Kakatapos lang bumaba ni Han mula sa tuktok ng bundok. At agad niyang nakatagpo si Ruan Ning. Nabalitaan niyang pupunta si Bai Qian. Agad ding sumama si Ruan Ning. At nagmungkahi, mas maganda kung tatawagin din si Shixiong. Para may makakatulong kapag may problema. Naisip ni Han Yin at sa huli ay pumayag. Pagkatapos nilang tatlo ay bumaba ng bundok. Isang disiplong nagbalita, nagmamadali at sumugod sa pinto ng bundok, sumisigaw. Malaking problema ito. May masamang balita mula sa Haizhou. Isang linggo mula ngayon, sa isang inn sa hangganan ng Qingzhou at Wuz. 3 tao ang nag-aayos na bumalik sa kanilang silid pagkatapos kumain. Isang grupo ng mga bata ang masayang tumatakbo mula sa pintuan ng inn. Umaawit ng mga bata. Nang marinig, ang sinasabi ay tungkol sa mga pagdurusa ni Bai Qiangxin sa Qianyuan sect. Sinasabi na ang Qianyuan sect ay puno ng mga mapagkunwaring hipokrito. Biglang tumayo si Han. Tumingin siya kay Wen Shubai. Pareho silang may malungkot na mukha. Sa oras na yon, biglang umingay ang malalakas na palakpakan. Tumawa ng malakas ang guro ng kwento. Mula nang lumikha si Qiangxin ng pambihirang tula sa Linyuan Pavilion. Nailantad din ang mga magnanakaw sa lanting. Talagang walang hiya ang mga magnanakaw sa lanting. Nang marinig ito, biglang naalala ni San Shimi na ipinadala ang sulat noong araw. Sabi niya pumunta siya sa Haizhou. Nakaligtaan namin. Dapat pala sa Haizhou tayo. Si Wen Shubai ay sobrang inis habang nakikinig sa mga salitang ito. Sa anong Haizhou? Lahat sa labas ay sinasabi na tayo ay Qianyuan sect na. Dapat munang bumalik sa Qingzhou para ipaalam sa guro. Si Ruan Ning ay nagalit din. Nabaliw na ba ang ikalimang nakatatandang kapatid? Paano niya maaring sirain ang reputasyon ng Qianyuan Zong sa labas? Naging kalmado si Han. Bumalik muna kayo sa sekta at ipaalam sa guro. Pupunta ako sa Haizhou para hanapin sila. Sa umaga, maliwanag ang araw. Ngayon, maaga pa lang ay may mga tao nang nakapila sa pwesto. Biglang may narinig na malamig na tawa mula sa malayo. Anong mga manggamot? Nagmamalakas loob pa ring magtinda at maggamot sa harap ng lahat. Lumingon ang mga tao. Nakita nilang may grupo ng mga tao na papalapit. Nakilala nila na sila ay mula sa klinika ng Wuhuantang. Kaya't sabay-sabay silang nagsalita para sa akin. Walang sinisingil si Dr. Qiangxin. Hindi ba't ito ang puso ng isang manggagamot? Hindi kayang tiisin ang pagdurusa ng tao. Umalis kayo. Huwag ninyong hadlangan si Dr. Qiangxin sa pagtingin sa amin. Si Gu Lingshu na nagsalita kanina ay galit na galit. Mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa mga salita. Kailangan kong harapin ang mapanganib na manggamot na ito. May saksi. Pagkasabi ng matanda. Agad na may isang grupo ng tao na lumitaw sa bungad ng ngayon. Halos himatayin sa iyak ang matanda. Anak ko, napakabata mo pa, pinilit mong ang ama mo ang maghatid sa iyo sa huling hantungan. Paano na lang ako mabubuhay? Kakabuntis pa lang ni Yunyang. May isang batang babae sa tabi ng matandang lalaki na umiiyak din ng labis na sakit. Mahal kong asawa. Umalis ka na lang ng ganito. Paano na kami ng anak mo? May isa pang binata na lumuhod sa harap ng matanda at nagsabi. Ang anak kong si Wang Lin. Malinaw na simpleng bungang araw lang iyon. Pagkatapos dalhin sa huwad na doktor, pag-uwi namin ay bumalik ulit ang sakit. Sa huli, pumanaw ng walang lunas. Nakita ang lahat ng nakapaligid, nagkatinginan. Lahat ay nagulat ng husto. Biglang isang babae sa crowd ang umiyak ng malakas. Ang anak kong babae, hindi komportable ang lalamunan. Pero lalong lumala ang sakit. Sa huli, pinili niyang tapusin ang sarili. Kasabay nito, isang matandang lalaki sa likod niya ay umiiyak din ng malakas. Naku, ang kapatid kong lalaki ay nakagat ng ahas. Sabi ng walang silbi na doktor na naalis na ang lahat ng lason. Hindi ko akalain na sa daan pa uwi ay mamamatay siya sa lason. Tinanong ako ni Gu Lingshu, sila ba ang mga taong iyong ginamot? Sabi ko ng malamig. Ngayon, lahat ng tao ay tila may kakaibang tingin sa akin. Ang palad ni Gu Lingshu ay nag-ipon ng mapanirang atake. Ako'y babawiin ka ngayon, mangmang na manggagamot. Para sa hustisya ng mga pumanaw. Deng Shan ay nagmadaling lumapit. Sandali lang. Ako ang punong bayan ng Lushan. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan dito? Deng Shan ay patuloy na nagsalita ng hingal na hingal. Ako ang nailigtas ni Ei. Qianxin nang ako'y nasa bingit ng kamatayan. Hindi siya nagmamalasakit sa katanyagan o kayamanan. May pusong mapagmalasakit siya. Paano siya magiging isang karaniwang doktor? Nang marinig ito ni Gu Lingshu, nagniningning ang kanyang mga mata. Matagal na niyang narinig. Ang batang ito ay gumagamot at nagliligtas ng buhay gamit lamang ang kanyang espiritual na lakas. Hindi kailanman gumagamit ng gamot. Tiyak na nag-aral siya ng isang makapangyarihang teknik. Naisip ito. May lumitaw na kasakiman sa kanyang mga mata habang tumingin siya sa akin. Maliit na bata. Kung ikaw ay susuko at aamin sa iyong pagkakamali, bibigyan kita ng pagkakataon dahil sa iyong kabataan at kawalang kaalaman. Papalagpasin kita. Sa wakas, nag-aral ka ng aking sekta kaya may koneksyon tayo. Maaari kitang gawing estudyante. Ituturo sa iyo ang tunay na daan ng medisina. Ang kanyang kasanayan. Sinuri ko ng mabuti. Hindi ko naramdaman ang katulad na presensya. Bigla akong nagkaisip. Ngayon ay para sa aking kasanayan siya dumating. Maliban dito, baka may isa pang dahilan. Kinuha ko ang negosyo niyang kumikita. Patuloy na sinabi ni Gu Lingshu. Ngunit kung patuloy kang magmamatigas,
Ngayon ay kailangan kong linisin ang aking tahanan sa harap ng lahat. Naiintindihan na niya ang mga banta at panghihikayat. Nakatagilid ang aking mga mata. Agad akong nagpakita ng mapagpanggap ng ngiti. Ginoo, kakagaling ko lang na hindi nakilala ang tunay na halaga. Pumunta tayo sa tabi para mag-usap. Ano sa tingin mo? Dinala ko siya sa isang tabi. Lumapit siya ng kaunti. Ayos lang yan. Walang masama sa pagiging bata at mapaghimagsik. Ngunit dapat mo ring malaman ang tamang panahon at sitwasyon. Habang nagsasalita, biglang may malakas na tunog. Sumabog ang palikuran sa tabi. Ang dumi ay agad na pumuno sa langit. Si Guling Shu ay nasa likod ko, galit na sumisigaw. Pumatay ka na sa akin. Wala akong magawa. Itaas ang aking boses at sumigaw. Guro, tulungan niyo ako. Isang napakabigat na presensya na kayang supilin ang mundong ito ang bumalot sa paligid. Si Guling Shu, nakakalabas lang mula sa maruming lugar, ay biglang napatigil. Ang kanyang mga tuhod ay biglang lumuhod sa ilalim ng matinding bigat. Si Xiao Qingqiu ay agad na lumitaw sa tabi ko. Walang hiya. Naglalakas loob kang galawin ang disipulo ko, si Xiao Qingqiu. Biglang nagbago ang mukha ni Guling Shu. Hindi ko alam na ang batang ito ay estudyante niyo. Nakaharap ako sa sitwasyong puno ng pagkabigo. Nais ko lang magtayo ng maliit na tindahan upang makatulong sa iba. Ngunit hindi ko alam na kukuha ako ng negosyo ng iba. At pinagbintangan pa akong papatayin sa harapan. Sobrang hirap ng buhay ko. Si Guling Zhu ay galit at nag-aalala sa tabi. Ginoo, huwag mong pakinggan ang kanyang mga kalokohan. Itinayo ako ni Xiao Qingqiu na puno ng kawalang pag-asa at sinabing mababa ang boses. Hindi dapat ganito ang mundo. Ngayon, ibabalik ko ang maliwanag na kalangitan sa mundong ito. Dahil sinabi mong ang aking estudyante ay nagsisinungaling. Tignan natin kung sino ang nagsisinungaling. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay. Dahan-dahang umangat si Guling Shu mula sa lupa. Sining ng paghahanap ng kaluluwa. Maaaring sa pilitang pumasok sa isipan ng iba upang siyasatin ang alaala. Ngunit ang mga epekto nito ay nagiging sanhi ng isang malabong buhay. Sa oras na ito, unti-unting lumilitaw ang alaala ni Guling Shu. Isang matanda ang nakangiti ng mapagpuri sa harap ng doktor. Siya ay nakipagkalakalan sa doktor. Ibinigay ang buhay ng kanyang anak upang makuha ang kanyang manugang na nagdadala ng kanyang anak. Agad na nagdagsaan ang mga tao sa lugar. Ang mga sigaw ng pagbatikos ay umabot sa rurok. Nang magbago ang eksena, isang ginang na nasa gitnang edad ang tumanggap ng pera mula sa nayon. Masayang-masaya niyang pinauwi ang punong bayan. Paglingon, may panghusga siyang tumingin sa umiiyak na babae. Gaano kalaking okasyon ang kasal sa Diyos ng Ilog? Ikaw na nga ang pinapangasawa ng Diyos ng Ilog, nagrereklamo ka pa. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang malakas na tinadyakan ang babae at isinara ang pinto ng kwarto. Sa huling bahagi ng eksena, walang buhay sa mukha ng babae habang inilalabas niya ang lubid mula sa ilalim ng kama at winakasan ang kanyang buhay. Muling nagbago ang eksena. Matapos mapanood ng matangkad at matipunong lalaki at ng kanyang kapatid ang tungkol sa laso ng ahas. Sa kanilang pag-uwi, pinatay nila ito. Inagaw nila ang ari-arian nito. Sa pagbabalik tanaw ng alaala, tuluyan nang nabunyag ang katotohanan. Malamig at matalim ang mga mata ni Xiao Qingqiu. Nais na niyang patayin si Guling Shu na nakatulala. Agad akong humingi ng tulong para iligtas siya. Si Guling Shu na naubos ang lakas ay naglalakad patungo sa bayan. Labing-labis ang aking pag-aalala. Gamit ang dahilan ng paglalakad upang ilayo ang lahat. Sinundan ko ang mga yapak ni Guling Shu. Nakita kong papunta si Guling Shu sa kagubatan. Madali kong nahabol at naipit si Guling Shu. Sa puntong ito, wala na siyang lakas para magalit. Bigyan mo na lang ako ng mabilis na kamatayan. May masamang kasiyahan sa aking mga mata. Hindi pwede. Kailangan kita bilang handog para sa aking emperador na bandila. Maging isa kang aking anino. At pati na rin ang iyong disipulo. Nagdagdag si Elay. Kung hindi ka tatalikod sa dilim at sasama sa amin. Mag-ingat ka, baka mapatay ang buong angkan mo. Walang magawa si Guling Shu kundi ipikit ang kanyang mga mata. Sige na, sige na. Sa mundo ng pagsasanay, ang malalakas ang nanginibabaw. Ngayon, nahulog ako sa kamay ng batang ito. Tanggap ko na ang aking kapalaran. Sa loob ng Wuhuan Hall sa oras na ito, may 10 mga disipulo na nag-aayos ng kanilang mga bag at handa ng tumakbo palabas. Ngunit nang sila'y malapit ng lumabas sa pintuan, isang watawat na kumikislap ng gintong liwanag. Kasama ang biglaang presensya ng Yuan Ming. Si Guling Shu ay nagtipo ng itim na kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang palad. Walang emosyon na tumitig sa mga disipulo sa ibaba. Dahil tinanggap ko kayo bilang mga disipulo, hindi ko kayo iwan habang buhay. Halika, ipagpatuloy natin ang ating ugnayan bilang guro at estudyante. Ang kadiliman ay biglang bumalot sa mundong ito. Tapos na ang lahat. Si Guling Shu ay huminga ng maluwag. Di nagtagal sa bayan ng Lushan. Habang tinitignan ko ang mga mapagkukunan ng klinika, tinatanong ko si Guling Shu. Sa oras na ito, narinig ko ang boses ni Deng Feng na tinatawag ako mula sa labas ng pinto. Binuksan ko ang pinto. Punong-puno ng tao ang maliit na pintuan na hindi naman kalakihan. Nang tumingin ako, lahat ay mga pasyenteng aking na-diagnose noon. Dr. Qiangxin, narinig ko na alis ka na sa Lushan Town. Nandito kami upang maghatid sa iyo. Inilagay ng lahat ang mga basket na dala sa tabi ng daan. Nasa loob ay hindi mga sariwang prutas, kundi karne ng mga halimaw na nahuli. Ito na ang pinakamainam na maibigay ng lahat. Salamat sa inyong lahat. Nanghihina ang aking boses. Si Deng Shan ay nakasuot ng bagong damit at lumabas mula sa masa. Hawak ang isang kakaibang payong. Payong ng bayan. Nang mahawakan ko ang payong sa dulo ng aking daliri, gumulong ang kulog. Ang langit na kanina'y maliwanag, ngayon nababalutan ng maitim na ulap. Kumikidlat at kumukulog. Si Xiao Qingqiu ay tumitig sa langit. Hindi maganda ito. Kidlat ng Jindan. Ipinagpag ni Xiao Qingqiu ang kanyang manggas. Isang scroll ng mga banal na salita ang lumipad at pinanatili ang lahat sa loob nito. Aking disipulo,
Pumunta ka muna upang harapin ang pagsubok ng kidlat. Habang ako ay naguguluhan, ang hindi kaakit-akit na Wen Nan ay biglang bumukas. Dahan-dahang umangat at humarang sa aking harapan. Ang Wen Nan ay patuloy na pinapanday ng mga hangarin ng tao. Sumiklab ng isang napakaganda at maliwanag na liwanag ng kabutihan. Ang itim na ulap ng kapahamakan ay umuungol ng ilang beses na may pagdaramdam. Sa huli, naging isang masaganang ulan ng espiritu. Isang gintong elixir na kasing laki ng itlog ay nabuo sa aking tiyan. Sa itaas, ako ay puno ng matuwid na diwa. Sa aking ulo ay ang liwanag ng kabutihan at ang payong ng mamamayan. Parang isang makabagong Diyos ng medisina. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao sa ibaba. Ang tinig ay umabot sa langit. Binabati si Ai. Bai Qianxin sa kanyang tagumpay sa pagbuo ng Jindan. Naway magpatuloy si Ai. Bai Qianxin sa kanyang landas na puno ng awit at makapunta sa mundo ng mga Diyos. Sa panahong ito, si Han ay naglakbay ng walang tigil at sa wakas ay nakarating sa Haizhou City. Pagpasok pa lang sa lungsod, ay narinig niya na si Xiao Qingqiu ay magkakaroon ng malaking pagtanggap ng mga estudyante ngayon. Hahanda nang tanggapin si Bai Qian bilang kanyang tagapagturo. Napaatras si Hanin ng hindi inaasahan. Paano pwedeng magpaalam si Bai Qian na mag-aaral sa iba? Ito ay isang malaking kasalanan ng pagtataksil sa paaralan. Kailangan kong pigilan siya. Agad siyang pinuntahan sa Wuji Academy, sa Wuji Island, kung saan ginaganap ang malaking pagtanggap para sa mga bagong estudyante. Punong-puno ng tao, masaya at masigla. Xiao Qingqiu, Zhang Xin, at ang tatlong dakilang pantas na sina Lu Juyuan ay naroon lahat. Si Xiao Qingqiu ay nakatayo sa entablado, magaan at malaya. Sa gitna ng sigawan ng mga tao, umakyat ako sa mataas na entablado, may dalang tsaa sa magkabilang kamay, at nagbigay galang. Si Bai Qian ay taimtim na nagnanais maging alagad ng guro. Nang handa ng tanggapin ni Xiao Qingqiu ang tsaa, biglang naputol ang seremonya ng pagkuha ng guro. Sandali lang, nakatatanda. May guro na ako mula pa sa aking kabataan. Biglang bumagsak si Han mula sa langit. Itinaas ang kamay upang sa pilitang ibagsak ang tsaa ng pagkuha ng guro sa aking mga kamay. Mabilis akong umiwas. Pinrotektahan ng kaliwang kamay ang tsaa ng pagkuha ng guro. At ang kanang kamay ay malakas na tumama sa pulso ng kalaban at itinulak ito pabalik. Nagtaka ang lahat sa isang iglap. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Sino ang naglakas loob na sirain ang okasyon ni Xiao Shengru? Kakalabas lang niya na si Bai Qianxin ay may guro na. Pero yung Qianyuan sect, yung mga iyon ay naglakas loob pang dumaan dito. Si Xiao Qingqiu ay hindi nagalit kundi ngumiti. Halos madurog na ang mga upuan at mesa sa kanyang mga kamay. Pero gusto rin niyang makita kung paano ako tutugon. Sa sandaling iyon, si Han Yin ay sumigaw gamit ang palaging mahigpit at karapat-dapat na tono. Si Qianxin, lubos mo akong binigo. Hindi pa ba sapat ang mga iskandalong ginawa mo nitong mga nakaraang araw sa labas? Gusto mo pa bang magkasala ng malaking kasalanan na talikuran ang iyong guro at ang sekta? Hindi ko siya pinansin. Nagmamadaling yumuko kay Xiao Qingqiu. Guro, may mga personal na bagay na asikasuhin ang estudyante. Babalik ako upang maghatid ng tsaa sa iyo mamaya. Tumango si Xiao Qingqiu at mahinang sinabi. Sapat na ang kaunting impormasyon. Lahat ay may guro na nag-aalaga para sa iyo. Lalong naging masama ang itsura ni Han. Bai Qian, mahal. May oras ka pang bumalik. Palaging mahal ka ng guro. Isa pa rin tayong pamilya. Patuloy na poprotektahan ka ng Qianyuan sect. Natawa ako sa sinabi niya. Protektahan. Ang Qianyuan sect ay gumagamit ng mga yaman na ipinadala ng pamilya ko para suportahan ang buong Genfeng. Ngunit sinasabi sa iba na napakababa ng aking kakayahan. Na ang sekta ang nagbigay ng biyaya at nag-alaga sa akin hanggang sa maging Golden Core. Maliwanag na si Ruanming ang nagkamali. Ngunit inilipat ang kanyang kasalanan sa akin. Hindi lang yon, kinuha pa ang aking Golden Core. At ibinaba pa ako sa panlabas na sekta. Napakabobong proteksyon. Nakahawak ng mahigpit ang malamig na kamao. Ikaw, isang walang silbing tao. Anong magandang buhay ang maaasahan mo sa labas? Nagbigay ako ng isang paghamak na tawa. Dahil sa sobrang paghamak mo sa akin, bakit hindi tayo magtapat? Makikipaglaban ka sa akin. May halong pagdududa at paghamak si Han Yin. Baka naman ikaw ay nababaliw. Nagbingi-bingihan ako tungkol dito. Tumalikod ako at magalang na yumuko sa tatlong dakilang guro. Inaanyayahan ko po kayong tatlong guro na maging saksi. Ako, si Bai Qianxin, ay kusang loob na nagpadala ng hamon ng buhay at kamatayan kay Han Yin ng Qianyuan sect. Sa laban na ito, siya ang mamamatay o ako ang mabubuhay. Ayaw ni Xiao Qingqiu na makita akong nalalagay sa panganib. Pero nang makita niyang buo na ang pasya ko, hindi na siya nagsalita pa. Inilabas niya ang iba't ibang kasangkapang matagal nang nakahanda para sa akin. Kinuha ko ang panulat ng Spring and Autumn, binagtas ito ng diretsyo. Di mo ba nakikita? Ang tubig ng Huanghe ay galing sa langit. Nangangaloy papunta sa dagat, hindi na babalik. Hinawakan ng panulat, iginuhit ang kalikasan. Ang iyong galaw ay isang natatanging kasanayan ng Confucian at Taoist. Dahil sa kanyang mukha, nagbago ang kulay. Hindi ko akalain na sa maikling panahon ay makakabalik ako sa antas ng Jindan. Tumalon siya. Biglang humugot ng espada mula sa kanyang kamay. Ang dalawa ay naglalaban na tila hindi matukoy kung sino ang mas mataas. Ngunit si Han Yin ay hindi kailanman gumamit ng buong lakas. Nais lamang niyang magbigay ng aral. Ngunit ako ay nagpakita ng lahat ng aking mga nakamamatay na galaw. Si Han Yin ay nagalit at labis na nalungkot. Wala nang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Hawak ang panulat, umatake ako mula sa taas. Si Han ay tumalon at hinarap ako ng direkta sa labanan. Sinamantala niya ang pagkakataon at malakas na sinaksak ang aking dibdib. Isang oras ang lumipas. Hindi na mabilang ang mga sugat sa kanyang katawan. Habang ako, lalong lumalakas habang nakikipaglaban. Agad akong gumagaling sa bawat sugat. Malapit nang matapos ang laban. Si Han Yin ay nasa masamang kalagayan at nag-agaw buhay. Sabi ko nang may pang-asa. Hindi ba't isang salita na lang ang tungkol sa mga hindi magandang ugat?
Isang salita na lang tungkol sa kakulangan ng talento. Bakit kahit ikaw, ang anak ng pambihirang nagbago ng ugat ng kidlat, ay hindi makakaya? Puno ng galit si Hanyin sa kanyang mga mata. Galit na sumabog ang itim na dugo mula sa kanyang bibig. Nahuli ko ang kahinaan. Ipinagsama ang lahat ng lakas sa aking kamay at tinaga ng buong puwersa. Sa gitna ng buhay at kamatayan, si Hanyin ay nagpakita ng hindi pa nakitang lakas. Ang mga berdeng dahon at kidlat ay nagbanggaan sa kalangitan. Ang alon ay dahan-dahang umakyat. Ang makapal na usok ay bumalot sa buong larangan ng labanan para sa buhay at kamatayan. Si Xiao Qingqiu ay naguguluhan na parang langaw sa mainit na kawali. Tinutukan ng tingin ang labanan ng buhay at kamatayan. Nawala ang usok. Humihingal ako habang hawak ang Wennan umbrella. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko si Yan Bayan sa likod ng isang bunto ng bato. Nagtipon ako ng espiritual na lakas sa aking daliri. Inutusan ko ang Chinky Sword na saksakin si Yan Bayan sa likod ng Li. Tigil. Ang mahabang espada ay biglang tumusok sa hangganan ng labanan sa buhay at kamatayan. Ang anyo ng Dao ay lumitaw sa harap ng lahat. Si Yuking Daozun ay nakatayo na may mga kamay sa likod, may galit sa kanyang mga mata. Ang mga kapwa-disipulo ay nag-aaway at nagkakasakitan. Si Xiaogu, ganyan ka ba tinuruan ng guro mo sa mga nakaraang taon? Sumama ka sa akin pabalik sa sekta. Ako ang personal na magtuturo sa iyo. Si Xiao Qingqiu ay nagligtas sa akin at dinala ako sa Lotus Platform para magpagaling. Ipinagpag niya ang isang sagradong scroll at sumigaw. Naglakas loob kang saktan ng aking disipulo. Si Qianxin ay umalis na sa Qianyuan Sect. Ngayon, siya ay estudyante ko, si Xiao Qingqiu. Si Yuking Daozun ay bahagyang nagkunot ng noo. Kaibigan Xiao, hindi ba't hindi ka pa umiinom ng tsaan ng pagkamag-aral? Bakit siya ang iyong estudyante? Si Xiao Qingqiu ay talagang nag-init. Agad niyang kinuha ang Shanheyans at inihagis ito kay Yuking. Patuloy siyang nagmumurang may matatalas na salita. Si Yuking ay walang tigil na nag-aalab ang espiritual na lakas sa loob. Ngunit wala siyang magawa kay Xiao Qingqiu. Nasa tabi ako at nag-aalala. Naalala ko ang nangyari dahil sa pagnanakaw ni Ruanning ng Dragon Pattern Jade Pendant. Naiwanan akong walang ginto. Mas lalo akong nagalit. Kaya't mahina kong ipinahayag kay Xiao Qingqiu. Guro, huwag mo nang ipagpatuloy ito. Mas mabuting palayain mo na siya. Ngunit may isang Dragon Pattern Jade Pendant sa Qianyuan Sect. Ito ay alaala ng aking yumaong ina. Guro, pakiusap, kunin mo ulit para sa akin. Ayokong mapasakamura lang nila yon. Pagkarinig ni Xiao Qingqiu, labis siyang nasaktan. Matapang niyang hiningi ito kay Yuking Daozun. Sinamantala rin niya ang pagkakataon para humingi ng ilang Spirit Stones at ng 1 and Silver Needle Tea. Sa wakas, nailabas din niya ang sama ng loob. Bumalik si Xiao Qingqiu sa Wujidao. Nakita niyang maputla ang aking mukha. Pero buti na lang at pansamantalang naging stable ang kalagayan ng katawan. Ipinilit kong bumangon para ialay ang tsaan ng pagtanggap kay Xiao Qingqiu bilang guro. Sa wakas, natapos ko rin ang seremonya ng pagtanggap sa guro. Pagkatapos, biglang nagdilim ang paningin ko at nawalan ako ng malay sa mga bisig ng aking guro. Sa mga sandaling iyon, sa Qingzu Qianyuan Sect, mahigpit ang mukha ng pinuno ng sekta na si Pu Ziwen habang ipinatawag sina Wen Shubai at Ruanning. Inutusan niya sila na sa loob ng isang buwan. Kailangan nilang linisin ang pangalan ng Qianyuan Sect mula sa mga paratang. Si Wen Shubai ay nahirapan at hindi alam kung ano ang gagawin. Sa mga sandaling iyon, isang pamilyar na anyo ang biglang lumitaw sa pintuan. Si Ruanning ay sumigaw ng may kasiyahan. Guro! Si Yuking Daozun ay bumaba mula sa langit kasama si Hanyin na may mahina ang katawan. Tumingin si Ruanning sa walang malay na si Hanyin at umiiyak na nagtanong. Hindi ba nagpunta ang nakatatandang kapatid na lalaki para hanapin si Wushiji? Paano siya nasaktan ng ganito? Ayaw ng Seiyan Hidos na magpahaba ng usapan. Gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan, ipinadala niya si Yan Mayan sa punong bundok ng Onenji. Malamig ang tinig ni Azirian. Tama lang at nakabalik ka. Kamakailan ang mga nangyari sa iyong mga kamag-anak. Kailangan mong bigyan ng paliwanag ang aming punong guro. Hindi ito simpleng usapan lamang. Alam mo ba kung gaano kaseryoso ang pagkuha ng gintong pilak ng isang disipulo? Kumakalat na sa labas na ang Qianyuan Sect natin ay isang demonyong sekta. Dahan-dahang nagsalita si Yuking Daozun. Si Xiao Wu ay palaging mayabang sa sekta. Simula nang sumali si Xiao Liu, palagi niya itong pinahihirapan at pinagsiselosan. Noong araw na yon, akala ko ay nakikipagtagisan lang siya kay Xiao Liu. Sinasadya niyang sirain si Xiao Liu. Gusto lang niyang bigyan siya ng aral. Pinigilan ni Pu Ziwen ang sarili ngunit sinabi pa rin ito. Guro, naguguluhan ka. Kahit na siya ay nagkamali ng malaki. Dapat mo na lang siyang tanggalin sa sekta. Ngunit hindi mo siya dapat gawing walang dan. Sinasabi ng mga tao na pabor ka sa maliit na kapatid na babae. Sinadya niyang maghanap ng dahilan para kunin ang gintong dan ni Bai Qianxin at ibigay iyon sa kanya. Mahigpit na pinipigil ni Yuking Daozun ang kanyang mga labi. Ang pagkiling kay Xiao Liu ay walang katotohanan. Sa totoo lang, mas pinapanigan niya si Bai Qianxin. Dahil lang sa matigas ang kanyang ugali. Dahil lagi siyang nakikipagkompetensya kay Ruanning. Kaya pumayag siya sa mungkahi ni Wen Shubai. Pagkatapos, matatag na sinabi ni Yuking Daozun. Ang bagay na ito ay aking ayusin. Hindi ito makakaapekto sa pagkuha ng mga bagong disipulo ng sekta sa susunod na taon. Ngunit hindi naniniwala si Pu Ziwen sa ganitong mga pahayag. Pumunta ka sa Haizu ng personal. Ngunit hindi mo pa rin naibalik ang iyong 5 pinalanggang disipulo. Ngayon ay may 2 solusyon. Ipinapasa ang taong nagmungkahi na hukayin ang gintong pil. At alisin ang kanyang mga kakayahan at itaboy siya sa sekta. Pumigil sa mga bulong ng iba. Pangalawa, ilipat ang lahat ng pagkakamali kay Bai Qianxin. Sinasabing si Bai Qianxin ang pumatay sa kanyang kapwa. Nang marinig ito, biglang naninig si Wen Shubai. Nagsimula siyang magmakaawa sa lupa, na may mga mata ng pagmamakaawa na nakatingin kay Yuking Daozun. Sa wakas, naisip ni Wen Shubai, ang nararamdaman ni Bai Qianxin nang kunin ang kanyang golden core.
Puno ng kawalang katiyakan, takot at pangamba. At galit kay Ruanning. Kung hindi dahil sa kanya, bakit niya maiisip ang ganitong mungkahi? Sa ganitong pag-isip, tumingin siya kay Ruanning na may komplikadong damdamin. Naramdaman ni Ruanning ang pagkabigla. Alam niyang siya ang pinagtutuunan ng galit. Agad na lumuhod at humingi ng tawad ng taos puso. Guro, huwag ganyan kay ikalawang nakatatandang kapatid. Sa huli, kasalanan ng disipulo ito. Personal kong hihingin ng tawad si ikalimang nakatatandang kapatid. Kung hindi siya magpapatawad, mamamatay ako sa Haizhou. Ibabalik ko ang buhay na ito sa kanya. Ang disipulo ay handang tanggapin ang lahat ng kasalanan. Nang marinig ito ni Wen Shubai, hindi niya maiwasang maging malambot ang puso. Nawala ang hidwaan. Nadagdagan ang pag-aalala. Kaya't pinigilan ang takot sa puso at nag-ipon ng lakas ng loob. Ang disipulo ay sasama sa nakababatang guro upang pumunta sa Haizhou at humingi ng tawad. Kung talagang hindi ito magagawa, maaari ring ipalit ng disipulo ang kanyang Jindan kay Guro Wu. Hinihiling ko sa guro na huwag itaboy ang aking kapatid na babae mula sa paaralan. Pagkatapos ay matinding nagpatira pa ng 3 beses. Unti-unting naging malambot ang mga mata ng Yukin Daozun. Maaari kang humingi ng tawad. Ngunit hindi na kailangan ng kabayaran ng dan. Pagkatapos ay tumingin siya sa Dragon Pattern Jade Pendant sa baywang ni Xiao Liu at sinabi, sa pagkakataong ito, ikaw at si Wen Shubai ay pupunta sa Haizhou upang humingi ng tawad sa kanya. Dalhin mo ang 5 kilo ng silver needle tea. Ibalik mo ang jade pendant sa kanya. Sumagot si Ruanning ng mahinahon. Ngunit sa loob niya ay labis ang pagdududa. Ang pendant na ito ay hindi galing kay Qiangqin. Bakit bigla na lang sinabi ng guro? Nakahalata ba siya ng anuman? Sinasadya ba niyang ipaalala ito sa kanya? Nagpakita si Ruanning ng isang masunuri ng ngiti. Agad na hinila si Wen Shubai para bisitahin ang kanyang nakatatandang kapatid. Kasabay nito, si Xiao Qingqiu ay nagmadaling pumasok sa Alchemist Association. Kumusta na ang gamot para sa aking estudyante? Bilisan mo. Dapat ay maayos mo siya. Tumigil sandali si Siming at nagsabi, maayos. Kahit uminom siya ng Duan Sudan, ang mga ugat niya ay mahirap lang na magdudugtong. Hindi na siya magiging katulad ng dati. Walang wasak, walang bago. Mas mabuti pang wasakin ng tuluyan ang lahat ng ugat niya at buuin muli. Nag-alinlangan si Xiao Qingqiu matapos marinig ito. Narinig ko ang usapan mula sa likod ng parilya. At mahina kong sinabi, hayaan mong subukan ng estudyante. Matagal nang may balak ang estudyante na palawakin ang mga ugat ng enerhiya. Ngayong ganito na ang sitwasyon. Mas mabuti pang sirain at buuin muli ang lahat ng ugat ng enerhiya. Kung hindi ko kayang tiisin ang ganitong sakit, nakalaan na talagang wala akong mararating sa buhay na ito. Nang makita ni Xiao Qingqiu ang aking katatagan, agad siyang tumalikod at inutusan si Siming. Gawan mo ako ng buwan ng pagbabalik pagkatapos ng pag-reform ng mga meridian. Sa oras na ito sa banal na lupa ng Wuzlangya, isang matandang lalaki na may puting buhok ang nakatingin sa katawan ni Zhao Lanyu na puno ng lungkot. Ang kanyang nag-iisang apo ay pinatay ng ibang tao. Isang tao na nakasuot ng itim ang lumapit mula sa labas at magalang na nagulat. Nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng pinsan at ni Bai Qiangxin at nagkaroon pa ng pisikal na laban. Hindi nagtagal pagkatapos noon. Nawala ang ilaw ng kaluluwa ng pinsan. Ang salarin ay tiyak na si Bai Qiangxin. Ngunit siya ay tinanggap na bilang disipulo ni Xiao Qingqiu ilang araw na ang nakalipas. Sa mga mata ng banal na Panginoon ng Langya, may malamig at nakabibinging puot. Sino ang may lakas ng loob na mang-insulto sa Langya Holy Land? Kahit na siya ay disipulo ni Xiao Qingqiu, walang pagkakaiba, papatayin ko pa rin siya. Ilang araw mula ngayon sa Haizhou. Ako ay nakabawi na ng kaunti. Kasama si Suki, si Zaiking, si Hiling at ang 3 pang kasama ay naglalakad sa kalsada. Nag-uunahan ang mga tao sa kalsada na magbenta ng mga album ng larawan. Ang labanan ni Bai Qiangxin ng Haizhou at Han Yin ng Qingzhou ay nasa album. Pati ang labanan ni Xiao Shengru at Yuking Daozun ay naisulat na rin. Bili na kayo, dali. Kami ay pumasok sa tea house. Umupo sa ikalawang palapag. Kinuha ni Suki ang aklat at malakas na binasa. Ang mga bantog na tao ng Qingzhou ay walang hiya. Sa harap ng lahat ay minamaliit ang mga bantog na tao ng Haizhou. Agad na nagtawanan ang ilan. May interes akong isipin. Kung makita ni Han ang aklat na ito, siguradong magagalit siya at magdudugo ang ilong niya. Sa oras na ito, biglang may naramdaman ang watawat ng tao. Bahagya akong umiti. Dumating na ba sila ng ganito kabilis? Sa oras na ito, narinig ang ingay mula sa ibaba na tumataas ng tumataas. Isang lalaki at isang babae ang nagtatalo sa mga tao. Ang mga henyo ng Qingzhou ay pinahiya ng mga henyo ng Haizhou. Agad na sumagot ang babae. Hindi totoo ang nakasulat dito. Talagang pinapabagsak ang Qianyuan Zong. Hindi maaaring matalo ng Master Brother si Bai Qiangxin. Biglang nanahimik ang lahat ng naroroon. Isang lalaki ang biglang sumigaw. Master Brother, ikaw ba ay disipulo ng Qianyuan Zong? Agad na umalis ka sa Haizhou. Lumalakas ang mga sigaw. Nabigla si Ruanning at Wen Shubai. Tumingala sila at nakita akong nakatayo sa ikalawang palapag, nakasandal ang mga kamay sa likod. Walang emosyon ang aking mukha habang pinagmamasdan sila. Bahagyang tumaas ang aking kilay at bahagyang ngumiti. Mga dating kasamahan ng Qianyuan Sect. Maligayang pagdating sa lungsod ng Haizhou. Nagmadali si Ruanning na makaalis. Nagmadali siyang nagsalita. Pwede ba kaming umakyat? Pinapunta kami dito ni Master para hanapin ka. May dala pa kaming regalo para sa'yo. Mas nagulat pa ako kaysa sa kanya. Hindi ko inakalang may magpapakulong ng kusa. Pagkatapos ay itinuro ang pintuan ng tea house. Lahat ng dumarating ay bisita. Umakyat na kayo. Dumating si Ruanning at Wen Shubai sa ikalawang palapag ngunit hindi umupo. Kundi kumuha ng isang itim na jade na kahon at isang kahon ng sandalwood. Ito ang ipinadala ng aming guro para sa iyo. Nasa loob ang 5 libra ng silver needle tea at ang jade pendant na gusto mo.
Tumingin ako sa mesa, at inutusan silang ilapag ito sa ibabaw. Nagmumukhang naguguluhan si Wen Shubai. Ngunit nakatingin siya sa akin, kasama ang tatlong mapanlikhang mga mata sa tabi. Wala akong magawa kundi buksan ang kahon at itulak ito sa harap ko. Nang makita ni Ruan Ning na tinanggap ko ito, bahagya siyang napabuntong hininga. Nagpakita siya ng mukhang nagsisisi. Ikalimang ate. Noong araw na yon, wala akong malay kaya hindi ko alam ang nangyari. Kung hindi ko sana papayagan ang tungkol sa Jindan. Ako at si ikalawang kuya ay pumunta ngayon para humingi ng tawad sa iyo. Matapos magsalita si Ruan Ning, may biglang lumitaw na bungkos ng mga tinik sa likod niya. Bagamat medyo ayaw ni Wen Shubai, napilitan din siyang sumunod. Mukhang nakakatakot ang mga tinik na ito. Pero hindi naman talaga kayang sugatan ang balat nila. Nakakatawa ang tinatawag nilang sinseridad. Pumikit ako at sinabi, sige, lumuhod na lang. Hindi ba't ito ay paghingi ng tawad? Hindi ba't ang paghingi ng tawad ay hindi kailangang lumuhod? Nagulat sina Wen Shu at Ruan Ning. Madilim ang mga mata ni Ruan Ning. Pipilitin ba siyang lumuhod kay Bai Qiangxin? Paano mangyayari yon? Biglang hinampas ni Wen Shu ang mga tinik sa kanyang likod sa lupa. Bai Qiangxin, taos puso na kaming humihingi ng tawad sa iyo. Ano pa ang gusto mo? Binibigyan ka na namin ng pagkakataon, tanggapin mo na. Sumama ka na lang sa amin ng maayos. Huwag kang maging walang hiya. Tahimik ang buong lugar. Biglang naging seryoso ang mukha ni Xi Ziqing at ang dalawa pa. Mabilis na isinara ni Suki ang pinto at hinarangan ang daan. Si Xi Ziqing ay isinara ang bintana ng balkonahe at sumandal doon. Si Hiling naman ay umatras papunta sa pintuan. Si Suki ay nagbantay sa loob habang ang isa ay nagbantay sa labas. Napatigil sina Wen Shubai at Ruan Ning. Hindi pa nila alam kung ano ang gagawin ng mga ito. Narinig lang nila akong tumawa ng may panunuya. Talagang masyado ko kayong pinapahalagahan. Ang presyon ng huling yugto ng Jindan ay bumalot sa buong silid. Hindi na makayanan ni Ruan Ning. Naramdaman na lang niyang biglang dumilim ang paligid. Biglang bumagsak ang kanyang tuhod sa lupa. Nahihirapan na si Wen Shubai sa pagdepensa. Wala na siyang oras para alagaan si Ruan Ning. Tinitigan niya ako ng masidhi. Puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Ito ay nasa huling yugto ng Jindan. Paano mangyayari iyon? Isa ka lang walang kwentang may halong ugat ng espiritu. Pinagpag ko ang damit ko at tumayo. Sa harap mismo ni Wen Shubai, itinadyak ko si Ruan Ning. Napahiyaw sa sakit si Ruan Ning. Dahil sa sakit, napaluha siya. Nag-alab ang galit ni Wen Shubai. Binunot niya ang espada at tinaga ako. Hawak ko ang isang makapal na payong at bahagyang itinutulak ito pasulong. Si Wen Shubai ay umatras ng ilang hakbang. Wala akong ginamit na kapangyarihan. Kundi si Wen Shubai ang natatakot sa sarili niya. Si Hiling ay hindi napigilang tumawa. Nang makabawi si Wen Shubai, nagalit siya at namula ang kanyang mukha. Nakita niyang nakatapak ako sa katawan ni Ruan Ning. Nagdahan-dahan ako at hindi na naglakas ng loob na lumapit. Sumigaw si Wen Shubai. Mula sa kaibuturan ng puso. Paano mo kami nagagawa ng ganyan? Isang gintong elixir lang ito. Hindi ba mas mahalaga ang 10 taon nating relasyon? Nagbago ka. Nahulog ang Lankang Sword. Sa huli, si Wen Shubai ay lumuhod sa aking harapan. Kailangan bang lumuhod ang nakatatandang kapatid? Kung handa ka na bang sumama sa akin pabalik? Tumaas ang kilay ko. Hindi naman imposible. Nagniningning ang mga mata ni Wen Shubai. Anong mga kondisyon? Tiyak na magagawa ng nakatatandang kapatid. Punong-puno ako ng pang-uuyam. Sabi mo lang kanina, isa lang namang gintong dan. Kung ganoon, ilabas mo ang gintong dan mo at ibigay mo sa akin bilang paghingi ng tawad. Paano? Nanginginig ang labi ni Wen Shubai. Bigla siyang natauhan. Malamig kong tiningnan siya mula sa itaas. Alam ko na hindi mo gagawin. Hindi ka naman marunong magbigay, puro ka lang hingi sa iba. Kung talagang kailangan mong ibigay ang mahalaga sa'yo, hindi mo gagawin. Kahit si Ruan Ning na mahal mo, ginagamit mo lang ang mga bagay na akin para mapasaya siya. Ilang taon na ang lumipas. Hindi ka ba napapagod sa pagpapanggap? Tumayo si Wen Shubai habang hawak ang espada. At nagsalita ng bawat salita. Katulad mo, isang dalagang nagmula sa isang kilalang angkan. Hindi mo talaga maintindihan ang hirap ng isang tulad kong maliit na tao. Kahit ang mga pinakamahusay sa atin ay hirap na. Paano pa kaya ako? Ginamit ko ang mga resources na binigay mo. Pero hindi ko ba naibalik ang gusto mong makuha? Ako lang naman ang laging nandyan para damayan ka kapag malungkot ka. At sa buong sekta, ako lang ang pinakamadaling apihin. Nakikita kong hindi ka pa rin natitinan. Tahimik na sinabi ni Wen Shu. CJ, bitawan mo ang maliit na kapatid na babae at aalis na kami. Hindi ko napigilang tumawa ng malakas. Aalis? Dahil nandito na kayo. Paano ko kayo papayagang umalis? Nagtataka si Wen Shubai. Kung ayaw mong magpatawad, ayos lang. Gusto mo bang magpatuloy ang alitan natin? Wala akong gana makipag-usap sa kanya. Kinuha ko ang payong. Itinutok ko ang dulo ng payong kay Ruan Ning. Biglang tumayo si Ruan Ning na nakahiga kanina. At biglang sumugod sa akin. Nagtigilan ako. Biglang bumukas ang payong upang harapin. Ngunit walang balak si Ruan Ning na sumugod. Matapos ang biglaang pag-atake, mabilis na hinila si Wen Shubai at tumalon sa bintana. Nagtawanan ako ng malamig. Sa wakas, handa na bang lumabas ang bagay na yan sa loob mo? Itinaas ko ang kamay ko. Isang sinag ng gintong liwanag ang mabilis na tumakbo patungo sa dalawang anino. Sa walang katapusang baybayin. Dalawang silweta ang mabilis na tumatakbo palayo. Habang may gintong liwanag na sumusunod ng hindi nagpapahinga. Hanggang sa maputol ang daan sa harap. Sa harap ay isang napakalalim na bangin. Nakangisi si Eli. Mabilis kayong sumuko. Para makaiwas sa mas maraming sakit. Si Guling Shu ay humarap at mahigpit na hinawakan ang leeg ng dalawang tao. Si Ruan Ning ay naglabas ng isang boses na tila hindi kanya matanda. Kung handa kang palayain ang aming batang Panginoon. Sa hinaharap, tiyak na tutulong ang aming batang Panginoon sa iyo. Si Eli ay nagkunot ng noo. Si Ruan Ning ay isang ordinaryong tao mula sa mundong mortal.
Paano siya magiging isang batang Panginoon? Si Guling Shu ay bahagyang nagbawas ng lakas at nagtanong. Sinasabi mo bang ito ang anak ng pamilya mo? Anong uri ng kapangyarihan kayo? Ang boses na may edad ay malalim na nagsalita. Ang kapangyarihan sa likod ko ay hindi matutukoy. Hindi ito kayang abutin ng mga tao ninyo. Kung papayagan niyo kaming makaalis. Sa hinaharap, tiyak na magbabalik kami ng kabutihan. Isang piraso ng kristal na malaon ay lumipad sa harap ni Guling Shu. Galit na sumigaw si Eli sa tabi. Darating na ang aming Panginoon. Kung mayroon kang kahit kaunting balak na magtaksil, agad kang mawawala. Ipinatago ni Guling Shu ang kanyang diamante at malamig na sinabi, hindi ko kailangan ng paalala mo. Kakatapos ko lang isipin. Dahil may malakas na puwersa sa likod niya. Lalo na hindi siya pwedeng manatili. Biglang lumakas ang puwersa sa kamay ni Guling Shu. Mabilis na lumabas ang galit na tinig mula sa bibig ni Ruanning. Nakakainis. Isang malakas na ungol na parang sinaunang halimaw ang umalingaw sa buong mundo. Ang malaking anino ay mabilis na lumabas mula sa katawan ni Ruanning. Kitang-kita na malapit nang maglaho ang anino sa kalangitan. Napuno ng paghanga ang aking mga mata. Sa wakas, lumabas na. Matagal na kitang hinihintay. Sayang, espiritu lang ito. Gusto ko sanang gawing kabayo ka. Sumagot ang kanglong na galit. Maliit na insekto, naghahanap ka ng kamatayan. Pagkasabi nito, ang buong karagatan ay biglang bumaligtad. Nanganak ako ng mga luntiang sanga ng willow na sumasaklaw sa langit at lupa na umaalon sa hangin. Na bumubuo ng isang napakalaking berde na silid na parang kokoon. Ang kanglong ay nagbigay ng isang sigaw na puno ng galit at takot. Ngunit wala itong magagawa. Patay na ito ng napakatagal. Ang kaluluwa ay talagang napakahina at hindi kayang makipaglaban ng matagal. Matagal na ang lumipas. Ang mga sanga ng willow ay tuluyan ng nakakulong sa kanglong sa loob nito. Ibinigay sa akin ni Eli ang isang bagay na nakuha mula kay Wen Shubai. Ito ay isang antigong jade pendant na may dragon pattern. Hawak ko ito sa aking kamay. Pinilit kong burahin ang tatak na pag-aari ni Ruanning. Naglabas ng malungkot na sigaw ang kanglong. Sa sandaling nabura ang tatak. Ang kaluluwa ay hindi na kontrol at mabilis na humakbang patungo sa jade pendant na may dragon pattern. Ang boses ko ay malamig. Ituring mo akong iyong Panginoon. Pakiramdam ko ay parang lahat ng bagay sa paligid ay mabilis na dumaan. Pagmulat ko ng mata, nasa isang kamangha-manghang lugar na ako. Mga buto ng tunay na dragon. Kung magagamit ang buong kalansay bilang papet sa labanan. Hindi ko alam kung gaano ito kalakas. Ngumiti ng malamig ang asul na dragon. Ang kaluluwa at katawan ay biglang sumabog sa harap ko. Ang natira lang ay ang pinagmulan nito. Hindi ko napigilang magmura. Pero nang muling mag-isip, ayos na rin na may natirang pinagmulan. Sa hinaharap, magagamit ko ito para bumuo ng bagong kaluluwa ng dragon. Ang bagong kaluluwa ng dragon na ito ay ganap na susunod sa akin. Masasabi ring napabuti ang nangyari sa kabila ng sakuna. Sa susunod na sandali, ang aking katawan ay muling bumalik sa ibabaw ng dagat. Hawak ni Eli ang walang malay na si Wen Shubai. Ginoo, ano ang gagawin sa taong ito? Matapos magsalita si Eli, muli siyang bumigwas ng isang sampal kay Wen Shubai. Nang bumukas ang mga mata ni Wen Shubai, nakita niya ang nakakatakot na mukha ni Eli. Natakot siya at agad na humakbang paatras. Tumingin si Wen Shubai sa akin na walang emosyon mula sa malayo. Anong balak mong gawin? Umiti ako ng bahagya. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo dati? Dahil ayaw mo. Kailangan kong gawin ito ng sarili ko. Biglang naisip ni Wen Shubai na sinabi kong huhukayin ko ang kanyang gintong elixir. Agad siyang nanginginig. Mahal na kapatid. Pinilit din ako. Siguro, gusto ng guro na manatili ka sa tabi niya. Gusto niyang sumunod ka kaya pinapasahin niya ako na sabihin ito. At si kuya, gusto niya si Ruanning. Sabi niya wala ka namang silbi. Walang problema kahit na nawala ang gintong elixir. Dapat kang maghanap ng paraan para maghiganti sa kanila. Mabait ang tono ng boses ko. May isang bagay na sinabi mo na tama. Iyon ay dahil ikaw ang pinakamadaling maapi. Biglang napuno ng sakit ang mga mata ni Wen Shubai. Hindi ko inasahan na ang salitang ito na naglalayong makuha ang aking awa ay magiging simbolo ng kanyang kamatayan. Agad na ipinasok ni Eli ang espiritual na lakas sa dantsayan ni Wen Shubai. Ganap na ilabas ang gintong dan. Si Wen Shubai ay desperadong lumaban ngunit pinigilan ng presyon. Bakit? Bakit na kahit na pwede na akong patay ng direkta? Kailangan pang hintayin na magising siya at pahirapan siya ng ganito. Bahagyang bumangon ang aking talukap. Walang pakialam na binitiwan ang dalawang salita. Nakakatuwa. Pagkalipas ng ilang sandali, nakahanda na ang lunas mula sa Alchemist Association. Nagtipon ako ng espiritual na lakas sa aking palad. Walang pag-aalinlangan, tinamaan ko ang aking dibdib. Isang patak ng dugo ang tumaga sa aking bibig. Pinigilan ko ang matinding sakit. Umupo ako sa aking lugar at inilabas ang lunas. Narinig ko ang malutong na tunog ng muling pagdikit ng salamin sa aking tainga. Bawat tunog ay tumutugma sa paunang pagkakakonekta ng isang ugat. Lumipas ang gabi. Lumapit si Siming para suriin ang pulso ko. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahan siyang nagsalita. Ang mga ugat sa loob ng iyong katawan matapos muling buuin. Ang lapad ay lumaki ng higit sa 3 beses kumpara dati. Ilang araw pa ang lumipas. Dumarating ang pambansang tula at awit. Siksikan ng tao sa lugar, napakaingay. Nandito ang mga kilalang tao mula sa Konfusyanismo at Daoismo. Si Xiao Heiyu, ang pinakamagandang lalaki sa Haizhou. Si Kong Jiaxu, ang batang pinuno ng pamilya kong na may likas na kaharian. Maraming tao ang nag-uusap-usap. Nagniningning ang aking mga mata at nagsimula akong mag-isip. Kung makakakuha ako ng isa pang buto ng kaharian. Habang nag-iisip, hindi ko maiwasang tumingin kay Kong Jiaxu. Nakita ko siyang walang emosyon na tumango sa akin. Pagkalipas ng ilang sandali, nakipag-usap na siya kay Jiang Lingfeng. Matagal na akong naninirahan sa Zhongzhou. Dito lang nagkakaroon ng pagkakataon ang mga maliliit na isda. Ngayon, bumalik na ako. Walang ibang makakakuha ng unang pwesto sa patimpalak na ito kundi ako. Isang tasa ng tsaa.
May listahan na ng mga napili para sa unang round ng poetry conference. Tumalon si Kong Jiaksu at napunta sa pinakagitna. Galit na sinabi sa akin ni Suki, mukhang mayabang talaga ang taong ito, nakataas ang ilong. Mamaya, turuan mo siya ng leksyon. Itong tinatawag na henyo mula sa Zhongzhou. Ipaliwanag mo sa kanya na ang Haizhou ang tunay na banal na lugar ng Confucianism. Sagot ko ng malamig. Tingnan mo ito. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon na magsalita. Nakapakinig si Kong Jiaksu ng buo at walang naiwang salita. Pagkatapos ay sinabi niya, talagang bata at mayabang. Nagsulat ng ilang tula at hindi na makilala ang sarili. Ikaw, isang taong biglang nagbago ng landas. Mananatiling mababa sa iba. Kung hindi ka disipulo ni Xiao Shengru, wala kang karapatang tumayo rito. Narinig ko na. Bahagyang tumaas ang kilay ko. Mas mababa ang tingin mo sa akin. Nakamit ko ang narating ko ngayon dahil sa tulong ng guro. Pero higit sa lahat dahil sa sarili kong pagsisikap. Ikaw, dapat kang magpasalamat na maganda ang iyong kapanganakan. Kung hindi, magkakaroon ka ba ng pagkakataong makipagtagisan sa akin? Ang tanging dahilan kung bakit ka narito ngayon ay para maging hakbangan ko sa iyong sinasabing pangalan ng mga henyo sa Zhongzhou. Upang umangat pa. Si Kong Jiaksu ay nagalit at nagalit. Hindi makapaniwala na may ganitong tao na nagmamalupit sa kanya. Agad na nagpadala ng mensahe si Jiang Linfeng. Kung si Audi, kalmado ka lang. Isa lamang siyang nilalang na itinakwil ng sekta. Narinig kong hindi siya pinapahalagahan ng kanyang pamilya. Pinabayaan siyang apihin ng Qianyuan sect nang walang ginagawa. Biglang lumiwanag ang mata ni Kong Jieshu. Sumagot siya ng may pang-aaway. Bai Qiangxin, isa ka lamang taong kinamumuhian. Isang kawawang nilalang na basta na lang itinapon. Kahit na gaano ka pa katatag sa iyong sarili. Sa kaibuturan ng iyong puso, tiyak na puno ito ng kawalang pag-asa at kalungkutan. Kung may kaalaman ka, sumunod ka na lang sa akin at maging katulong. Tahimik ang paligid. Hindi makapaniwala si Kong Jiaksu na agad niyang pinapagawa si Bai Qiangxin bilang alipin. Anong uri ng pang-aapi ito? Tahimik akong ngumiti. Mukhang talagang ang sumikat ako nitong mga nakaraang araw. Pati ikaw sa Central Plains ay narinig mo na ang tungkol sa akin. Ang mga makitid ang pag-isip. Madalas magalit sa mga panlalait ng iba. At natutuwa sa papuri ng iba. Ang mga talunan lang ang nangangailangan ng panlabas na bagay para suportahan ang sarili nila. Ginagawa nilang kalangitan ang anino ng kanilang mga ninuno. Hawak ang ilang bahagi ng mababaw na katayuan ng pamilya, akala mo'y makakapang-api sa iba. Ikaw ay talunan. Si Kong Jiaksu ay tuluyang nagalit matapos marinig ang mga pang-api. Nagtipon ng espiritual na lakas at tumakbo patungo sa akin. Papatayin kita. Si Xiao Qingqiu ay biglang kumilos at mahigpit na pinigilan siya. Bata ka, may lakas ka. Hindi ito lugar ng iyong pamilya, Kong, para maghasik ng gulo. Tumayo ang ilang malalakas mula sa pamilya Kong. Xiao Qingqiu, handa ka bang makipag-away sa pamilya Kong? Dahil lang sa isang estudyanteng walang alam sa mundo. Mahigpit na pinutol ni Lu Jiuyuan ang kanilang pagtatalo. Tama na. Ano sa tingin niyo ang Hanhai Academy? Pilit na tumayo mula sa lupa si Kong Jiaksu at nagnitnit. Bai Qian, sobra na ang pang-aapi mo. Ngayon, hindi na ako makikipagpaligsahan sa iyo sa salita. Gusto kong makipaglaban sa iyo. Ang mga tao sa paligid ay hindi nag-aalangan sa kabuluhan. Patuloy na sumisigaw para tanggapin ang kanyang hamon. Dahan-dahan akong umiling sa ilalim ng mga mata ng lahat. Si Kong Jiaksu ay humalakhak ng malamig. Sabi ko na, puro salita lang ang kaya mo. Nasa gitna ka ng pagpasok sa Confucianismo. Sa maikling panahon, baka hindi mo pa nga nalilinaw ang iyong layunin. At naglakas loob ka pang maging mapagmataas sa harap ko. Baka hindi mo alam kung bakit ka nag-aaral. Hindi ko ito pinapansin. Magpatuloy ka sa pagdalo sa aking patimpalak sa tula. Maraming tao ang gumawa ng magagandang akda, ang paligid ay puno ng sigla. Nakita ni Xi Ziking na hindi ako kumikilos, nakakunot ang noo. Sa wakas, nakabawi rin si Kong Jiaksu. Bakit? Wala ka na bang talento, Jiang? Binigyan ko siya ng isang tingin ng awa. Dahil sabik kang malaman ang agwat natin. Magiging maawain ako at ipapatalo kita ng malinaw. Kanina, hindi mo ba ako tinanong? Kung alam ko ba kung bakit ako nag-aaral? Sasagutin kita ngayon. Kapag bumagsak ang mga salita, itataas ko ang aking panulat at magpapaulan ng tinta. Para sa langit at lupa, itinatag ang puso. Para sa mga tao, itinatag ang kapalaran. Para sa mga naunang santo, ipagpapatuloy ang mga natutunan. Para sa kapayapaan ng lahat ng henerasyon. Bumubuhos. Ang kulog ay pumutol sa kalangitan. Ang liwanag ng daan ay bumabagsak mula sa langit. Ang aking katawan ay napapalibutan ng gintong liwanag. Sa ilalim ng pagbuhos ng diwa ng kultura. Ang lugar ay sumabog sa mas mataas na sigaw. Ang langit at lupa ay nanginginig sa diwa ng kultura. Ang gintong elixir sa aking katawan ay biglang sumabog. Ako ay biglang umabot sa yugto ng Yuanying. Biglang may narinig na masayang tawanan mula sa mga manonood. Biglang tumaas ang presensya ni Lu Jiuyuan. Muling umuulan ng kulog. Umakyat si Lu Jiuyuan sa mundo ng mga Diyos. Hahaha. Mahal na kaibigan Qiangxin. Ang apat mong salitang ito ay nagpaalis ng lahat ng aking mga alalahanin. May bagong pinuno ang aming Confucianismo at Daoismo. Wala na akong dapat ipag-alala. Si Lu Jiuyuan ay nakatingin sa lahat. Mayroon bang sinuman dito na tiwala na kayang sagutin ang apat na pangungusap na ito? Kung wala, ako ay mag-aanunsyo na ng resulta ng patimpalak sa tula. Walang sinuman ang makapagsalita. Ang mga mata ni Kong Jiaksu ay puno ng inggit. Ako ay naging karapat-dapat na pinuno. Ang premyo ay nakalatag sa aking harapan. Ang pinaka-nakakakilig ay ang 6 na antas ng espiritual na gamot, ang Muyuhan Lei. Ang 6 na antas ng espiritual na gamot ay talagang may halaga, ngunit walang pamilihan. Lalo na't nagmula ito sa mundo ng mga Diyos, ang Muyuhan Lei. Natapos na ang seremonya ng pagbibigay ng gantimpala. Naghahanda na akong umuwi upang bilangin ang mga natamo. Bigla na lamang may lumitaw na isang malaking barko sa kalangitan. Ang matandang lalaki sa unahan ay may hawak na tungkod.
Ang kanyang tingin ay malamig na bumabaon sa paligid. Sino si Bai Qiangxin? Mukhang hindi maganda ang intensyon ng dumating. Lumapit si Xiao Qingqiu at nagsabi, "Sino ka? Bakit mo hinahanap ang aking estudyante?" Tiningnan ng matandang may puting buhok si Xiao Qingqiu. "Ang iyong estudyante. Pinatay niya ang aking apo. Kinuha pa niya ang buto ng espada niya. Ngayon, bilang banal na Panginoon, dudurugin ko siya hanggang maging abo." Sumimangot si Xiao Qingqiu. Walang katotohanan. Si Qianxin ay likas na mabuti. Paano siya gagawa ng kasamaan tulad ng pagkuha ng buto ng espada ng iba? Huwag kang magsalita ng walang basihan. Nag-aalab ang tingin ng banal na Panginoon ng langya, puno ng pagnanais pumatay. Walang kailangang sabihin pa. Ngayong araw, tiyak na papatay ng banal na Panginoon si Bai Qiangxin. Sino mang hahadlang ay magiging kaaway ng banal na lupain ng langya. Kung magpapakamatay ka ngayon, maaari pang mapanatili ang buo mong bangkay. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang kalalagyan kahit sa libingan. Kaya pala ang pamilya ni Zhao Lanyu ang naghahanap ng ganti. Kitang-kita na mapilit ang matandang ito. Hindi ko napigilang mapangiti. Kung gusto talagang magpakamatay ng matandang ito, tutulungan ko na lang siya. Nagkunwari akong kawawa at umiiyak habang tinatakpan ang mukha. Kung sinasabi mong ako ang pumatay sa kanya, gamitin mo ang ritual ng pagtawag ng kaluluwa para dalhin siya rito. Tanungin natin para malaman ang totoo. Nagmukhang madilim ang mukha ng banal na pinuno ng langya. Ang apo ng aming banal na Panginoon ay nawala na ang kaluluwa. Si Xiao Qingqiu na nasa tabi ay nagalit at tumawa. Hiningi mong magbigay ng ebidensya, wala ka. Hiningi mong magdala ng saksi, nagdahilan ka pa. Mukhang ikaw ay talagang nandito lang para makipagtalo. Siyang biglang tumalon at itinaas ang kamay para magsagawa ng isang palo. Hindi nagpapatalo ang banal na Panginoon ng langya. Agad silang naglaban. Tumingin ako sa kanila ng may buong paninindigan. Kung hindi ako pinaniniwalaan ng nakatatanda, nangangako ako rito. Kung ako, si Bai Qiangxin, ay pumatay kay Zhao Lanyu, hayaan niyo akong mamatay ng walang libingan. Biglang naging tahimik ang paligid. Mas lalo pang nagalit at naawa si Xiao Qingqiu nang marinig ito. Si Lanya Shengshu ay hindi makapaniwala. Nakita ni Lu Jiuyuan ang aking labis na pagdurusa. Isang kamay ng espiritual na kapangyarihan ang lumipad. Ang mundo ay bumababa. Sa ilalim ng aking mga mata, may ganitong hindi makatarungang kaso pang naganap. Sa isang iglap, lumipad si Lanya Shengshu patungo sa mga bundok. Kasama ng kanyang napakalaking barko, nagiba ang mga bundok. Nalutas na ang krisis. Nagpasalamat ako kay Master at kay Matandang Lu. Bumalik ako sa kwarto para suriin ang mga nakuha ko. Ang itim na jade na plume ay agad kong pinroseso sa lugar mismo. Ang pag-ensayo ay talaga namang magastos. Habang iniisip ko, hinawakan ko ang aking baba. Baka dapat akong matutong gumawa ng mga elixir. Sige, gawin na natin. Agad akong pupunta sa punong guro ng Alchemist Association. Hihingi ako ng ilang mga aklat para sa mga baguhan. Sa labas, nakatagpo ko si Kong Jiaxu na nakakainis lang sa akin. Bigla akong napangiti. Aba, ito na ang Supreme Bond. Sabi ko na may ngiti. Ang bilis naman ng pagkikita. Talagang may ugnayan ako kay Ginoong Kong. Paano kung tayo'y maghanap ng lugar sa labas ng lungsod para makipaglaban? Nagmukhang maitim ang mukha ni Kong Jiaxu. Pinipilit na pigilin ang kanyang pagkabahala. Nagsalita na si Lu Jiuyuan. Kung kikilos tayo ngayon, hindi ba't ito'y paghahanap ng kamatayan? Hintayin nating makaalpas si Lu Jiuyuan sa mundo ng mga Diyos at saka natin pag-isipan ang lahat. Sabi niya ng malamig. Pag-usapan na lang natin ang mga bagay na ito sa ibang araw. Ngayon ay abala ang binatang ito. Ginagawa kong malungkot. Kung Gongzi, ayaw mo ba sa akin? Kaya't ayaw mo akong kausapin. Si Kong Jiaxu ay nagangalit at bumulong. Wala akong oras para sa'yo. Huwag kang makialam. Hindi ko inasahan na makakapagsalita ako ng ganito. Gusto kita kaya ako nag-aabala sa'yo. Bakit hindi ko na lang abalahin ang iba? Nakatitig si Kong Jiaxu. Hindi makapaniwala na itinuturo ang sarili. Gusto mo ako. Yung mga pang-aalipusta sa poetry competition ay tinatawag na gusto. Mukha akong naapi. Nga. Lahat ng paraan ay sinubukan kong makipag-usap sa iyo para makuha ang iyong atensyon. Ayon sa aking likas na pagkatao, hindi ako yung tipo na pupunta sa patimpalak ng tula para magpasikat. Maaaring nagkamali ako. Nagsisisi ako. Ganito na lang. Bigyan mo ako ng pagkakataon para makabawi. Ano man ang sabihin mo, susundin ko. Tingnan mo ang aking mukha, puno ng sinseridad. Tahimik si Kong Jiaxu. Mainat siyang nagbalik tanaw. Parang unang beses ko siyang nakita. Tama, si Guang ay talagang sumusunod sa kanya. Minsan, tiwala siya sa kanyang alindog. Sa pagkakataong ito, naniwala siya ng kaunti. Kaya binaba niya ang boses at ng akit. Kung gusto mong gumawi sa iyong pagkakamali, bibigyan kita ng pagkakataon. Paano kung ibigay mo sa akin ang Muyuhan Mei? Hinila ko siya palabas ng pinto. Ay naku, sana sinabi mo agad. Gustong gusto kita. Isang halamang gamot lang, hindi ko pa ba ibibigay sa iyo? Si Kong Jiaxu ay hindi komportable sa kanyang buong katawan. Gusto niyang makawala sa aking mga tanikala. Ngunit ako ay nasa yugto ng Yuanying na. Hindi siya makakataka sa akin. Ilang mga kasama ang mabilis na sumunod. Ang boses ni Kong Jiaxu ay puno ng pagtitimpi. Kaya't ibigay mo na lang sa akin ngayon. Nagmamadali akong gumamit nito. Nasa bahay ko ang mga bagay. Paano mo naman dadalhin ang ganitong elixir? Kung sakaling may mag-isip tungkol sa elixir, ano ang gagawin ko kung gusto nilang patayin ako at agawin ito? Dadalhin kita para kunin ito. Dinala ko siya patungo sa kanlurang bahagi ng bayan. Mula pa noong sinaunang panahon, mahalaga ang silangan at mababa ang kanluran. Ang kanlurang bahagi ng bayan ay lugar ng mga nag-iisang tao. Nagmumukmok si Kong Jiaxu. Dito ka nakatira. Mukha akong nalulumbay. Alam mo namang iniwan ako ng pamilya. Wala akong masyadong pera bilang isang nag-iisang nag-aaral. Bagaman labis akong inaalagaan ng guro. Hindi ko rin maaring palaging pasanin siya. Mataas ang iyong pagkatao, Ginoong Kong.
Baka naman ayaw mo sa akin dahil ako'y isang mahirap na dalaga. Nga, paano ko naman kayang abalahin ka kung sobrang hirap ko? Hintayin mo na lang na makuha mo ang gamot at umalis ka na. Wala namang problema sa akin kahit ako'y isang palaboy. Hindi ko kayang makita ang mahal kong lalaki na dumaranas ng hirap kasama ko. May kaunting paggalaw sa puso ni Kong Jiaksu. Pinagaan niya ang kanyang tono. Huwag kang mag-alala. Kahit na hindi ko maibigay sa iyo ang anumang pangako, hindi rin kita pababayaan. Agad na dumating ang isang kasamang lalaki. Inalis ang kanyang espadang pang-amulet at ibinigay sa akin. Sinabi ni Kong Jiaksu ng may dignidad. Ito ay bilang kapalit ng iyong ibinigay na Muyuhan Mei sa akin. Kunin mo at gamitin ito. Nakita ko ito at agad ko itong kinuha. Bakit naman ako mag-aalinlangan? Naglakbay kami ng daan-daang milya. Sa wakas ay nakarating kami sa isang liblib na sirang bakuran. Mukhang walang taong nakatira dito. Ipinaliwanag ko. Madalas akong naglalakbay para sa kabuhayan. Matagal nang hindi nalinis ang bahay. Pasensya ka na kung napahiya ka. Bagamat nainis si Kong Jiaksu. Dahil sa paggalang kay Muyuhan Mei, napilitan siyang pumasok sa bakuran. Sinabi ko sa kanya na ang mga kasama niya ay maghintay sa labas. Tumango si Kong Jiaksu bilang pagsang-ayon. Inutusan niya ang mga tauhan na manatili sa pintuan. Sabay kaming pumasok sa kwarto. Pagkasara ng pinto, biglang naging madilim ang buong kwarto. May malupit at nakakatakot na tawa na narinig sa loob ng bahay. Nag-ingat at umatras si Kong Jiaksu. Bago pa siya makariak, may sumakit agad sa kanyang dibdib. Plak! May espiritual na lakas na tumagos mula sa likod papasok sa katawan ni Kong Jiaksu. Maaaring mahirap hanapin ang buto ng espada. Pero ang pinakamataas na buto ay palaging lumalago sa likod ng gulugod. Ang lakas ng espiritu ay dumating ng napakabilis. At nabali ang kanyang gulugod. Si Kong Jiaksu ay sumigaw ng masakit. Bai Qiangxin, naglakas loob kang magtaksil sa akin. Sumisigaw ako ng malakas. Hindi ako. Wala akong ginawa. Huwag mo akong siraan. Ikaw, masamang kulto, nagtatago ka pala dito. Kung may galit ka, sa akin mo na lang ibaling. Kahit mamatay ako dito. Hindi ko hahayaang saktan mo ang lalaking mahal ko. Napakadilim sa paligid. Tanging tunog ng labanan ang maririnig. Narinig ng mga tauhan sa labas ng bakuran ang ingay at pumasok sila. Nakita kong si Kong Jiaksu ay puno ng sugat at nakahiga sa lupa. Nakatagilid ako mula sa itim na ulap at nahagis palabas. Nahulog ako sa katawan ni Kong Jiaksu. Sa lupa, may natirang ilang nakasisindak na malalaking salita. Sino ang maghuhukay ng pinakamataas na buto? Ruan Ning, uunahan ko siya. Mahigpit kong niyakap si Kong Jiaksu na patuloy na dumudugo at umiyak ng malakas. Kong, ayos ka lang ba? Huwag kang mamatay. Nahihirapan akong magustuhan ng isang tao. Hindi ba't mauwi na naman ito sa wala? Sobrang hirap ng buhay ko. Si Kong Jiaksu ay nahihirapang huminga. CJ, bitawan mo muna. Isang gwardiya ang kumaway at itinulak ako sa gilid. Nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Bai Qiangxin, ikaw, traidor na may masamang balak. Sinadya mong dalhin kami rito. At palihim kang nakipagsabuatan sa masasamang kulto. Para lang makuha ang buto ng kataas-taasan. Hindi totoo yan. Umiiyak ako na parang napunit ang puso ko at malakas na nagdepensa. Paano ko naman makakabuhol sa mga kasuklam-suklam at walang hiya na mga masamang tao? Nakita ko lang na kinakailangan ni Ginoong Kong ang Ehehmi. Kaya't mabuting loob kong dinala kayo rito. Sino ang makakaalam na may mga masamang tao palang nag-abang dito? Ang Ehehmi ay isang espiritual na gamot. Napakamahalaga nito. Baka narinig ng taong may masamang balak na nakatira ako rito. At sinamantala ang pagkakataong lumabas ako. Para palihim na nakawin ang Muyuhan Mei. Nagkataon lang na bumalik kami kaya nabisto siya. Kahit pa magbigay ng napakaraming dahilan. Kahit na talagang hinahangad ko ang Supreme Bond. Paano ko magagawang gawin ito ng lantaran? Pakawalan mo muna ako. Ang pinakamahalaga ngayon ay agad na gamutin si Kong Xiaozu. Bilang isang manggagamot. Kung maaga ang paggamot, maaaring muling tumubo ang kanyang mahalagang buto. Ilang mga eksperto sa Yuanying ang mabilis na nagpalitan ng tingin. Sa huli, pinakawalan din nila ako. Sa kabila ng lahat, ako'y nasa simula pa lamang ng Yuanying. At nag-iisa pa. Kung talagang ako ay tumakas na parang isang taong may kasalanan, iyon ang magpapatunay na isa ako sa mga salarin. Ang mga sanga ng willow ay kumalat mula sa akin. Nabalot na balot si Kong Jiaksu. Hindi nagtagal ay gumaling na ang sugat. Parang hindi siya kailanman nasaktan. Ang pinuno ng mga gwardiya ay nakita ang eksenang ito. May bahid ng pagkabigla sa kanyang mga mata. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahan umatras si Liu Zai. Lumantad ang maputlang mukha ni Kong Jiaksu. Mahina niyang tinakpan ang kanyang dibdib. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. May lakas ka pang magsabi na inosente ka. Kitang-kita ang sakit sa aking mukha. Para bang labis akong nasaktan ng mahal ko. Mahina at paos kong binigkas ang isang pangungusap. Kahit gaano karaming salita. Mahirap ipaliwanag ang mga di pagkakaunawaan kanino. Tama na. Kung hindi kayo magkakasama, bakit hindi ka pinagtangkaan ng salarin? Siyang unang pumasok dito. Gusto ni Kong Jiaksu na patayin ako sa harap niya. Mukha akong walang kasalanan. Siguro dahil ako'y isang Yuanying. At ikaw ay Jindan. Hindi agad nakasagot si Kong Jiaksu. Napakagandang dahilan na hindi matututulan. Napakunot ang kanyang noo. Kung talagang iginigit mong ikaw ay inosente, ipakita mo ang ebidensya at patunayan mo sa akin. Nasaan ang Muyuhan Mei? Dahan-dahan akong nag-unat ng kamay at itinuturo ang aparador sa likod niya. Ang kandado ng drawer sa aparador ay wasak na wasak na. Walang laman, talagang wala ng anuman sa loob. Muli akong nagmamadaling nagdepensa. Siguradong ang mamamatay tao ay dumaan para nakawin ang jade na plum. Swerte lang na nakabalik tayo sa tamang oras. Lahat ng ito ay isang pagkakataon lamang. Ngunit sa mga sandaling iyon, sa wakas, nakita ni Kong Jiaksu ang malaking sulat sa sahig sa tabi ng aparador. Ang nagbukas ng pinakamataas na buto ay si Ruan Ning.
Ang buong mukha niya ay tila binuhusan ng tinta mula sa itaas. Mukhang napakamasungit at nakakatakot. Ang mga pangyo ni Kong Jiaksu ay nagkikiskisan ng maingay. Sino si Ruanning? Sandali akong nag-atubili, gusto sanang magsalita pero huminto. Magsalita ka na. Kilalang kilala mo ba ang taong ito? Kung mangahas kang lokohin ako, agad kong ipapapatay ka. Dahil dito, nag-atubili akong magsalita. Kilala ko si Ruanning. Ang taong ito ay isang kamag-anak ng Giant Feng ng Qianyuan sect. Dati pa siyang kapatid na disipulo ko. Biglang hinawakan ni Kong Jiaksu ang aking kwelyo at sumigaw ng galit. Bakit mo pa sinasabi na wala kang kinalaman? Wala talaga. Lalo akong nadidismaya. Yung aking golden elixir ay kinuha at ibinigay sa kanya. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Kong Jiaksu. Hindi niya namamalayan na binitiwan niya ang kanyang kamay. Simula nang pumasok siya sa Sword Peak, patuloy siyang umaagaw ng mga bagay ko dahil sa kanyang kabataan. Ang guro at ilang mga nakatatandang kapatid ay palaging nakasuporta sa kanya. Sige na, walang panahon si Kong Jiaksu para makinig sa akin na nagbabalik tanaw sa mga masalimuot na bagay. Punong-puno siya ng inis. Ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa taong ito. Ako na ang bahalang maghiganti sa kanya. Basta't may kahit kaunting pahiwatig ng kanyang mataas na pagkatao. Tiyak na hahatiin ko siya sa 5 bahagi. Agad akong kumuha ng tinta at papel. At buong detalye kong inilahad ang impormasyon tungkol kay Ruanning. At labis kong pinagsikapan na gumuhit ng kanyang larawan. Kinuha ni Kong Jiaksu ang papel. Matagal niyang tiningnan ang mukha ni Ruanning. Puno ng matinding galit ang kanyang mga mata. Sa huli, malamig siyang sumulyap sa akin. Galit na inalis ang kanyang manggas at umalis. Agad na hinabol ng matandang leader at nagtanong, talaga bang naniniwala ka sa sinasabi ng batang ito? Noong nakaraan, sinabi ng banal na Panginoon ng Langya, na inukit niya ang balakang ng espada ni Zhao Lanyu. Anong pagkakataon ang ganito sa mundo? At saka, kaaway pa niya si Ruanning. Baka siya ang nagpasama sa kanya. Malupit ang tono ni Kong Jiaksu. Kahit sino sa kanila, si Shaman o si Ruanning. Hindi ko sila palalagpasin. Sa ngayon, nandito pa si Lu Jiuyuan sa Haizhou City. Hindi tayo makikilos ng basta-basta. Magpadala muna ng isang tao para bantayan siya. Hindi magtatagal si Lu Jiuyuan dito. Kapag siya ay umakyat, iyon na ang katapusan ni Qiangxin. Tungkol naman kay Ruanning, magpadala muna ng tao para maingat na mag-imbestiga. Tama. Tungkol sa pag-alis ng aking Supreme Bond, kailangang mahigpit na itago ang balita. Magmadali kang sumulat sa pamilya para humingi ng mga mahalagang gamot. Basta't may natitirang ugat. Tiyak na muling tutubo ang Supreme Bond. Agad na tumugon si matandang unang magalang. Alam din niya ng mabuti na kung malaman ng pamilya na nawala ang pinakamataas na buto ni Kong Jiaksu, hindi lang magiging delikado ang posisyon ni Kong Jiaksu, pati na rin ang ilan sa kanyang mga tagapagtanggol ay mahihirapan. Ngayon, ang pinakamainam na hakbang ay ang magpursige sa pagkolekta ng mga yaman, upang matulungan si Kong Jiaksu na muling palagin ang pinakamataas na buto. Sa oras na ito, nakaupo ako ng kalmado sa isang tindahan ng noodles. Nagpadala ng mensahe si Guling Shu mula sa Wanhan Fan. May 2 tao sa dilim na mahigpit na nakamasid sa atin. Isa ay nasa huling yugto ng Yuanying. Nagkunwari akong walang naririnig. Pagkatapos kumain ng isang mangkok, malakas kong inutusan na magdala pa ng isa. Hindi napigilan ni Eli na magtanong, Panginoon, gusto mo bang gumawa ng paraan para iwasan sila? Sabi ko ng kalmado, walang anuman. Hayaan na lang silang sumunod. Basta't nandyan pa si Lu Jiuyuan sa Haizhou City. Hindi sila magtatangkang gumawa ng anumang aksyon laban sa akin. Matapos kumain at uminom ng mabuti, naglakad-lakad ako ng masaya sa West City. Pagkatapos ng paglubog ng araw, naglakad ako ng may kumpiyansa papunta sa Wuji Shuyuan. Hindi makapasok sa Wuji daw ang 2 taong sumusunod. Walang magawa, kaya iniwan ng isa para magbantay ng palihim. Yung isa naman ay nagmadaling bumalik para magulat. Umikot ako sa isla. Pagkatapos, tahimik akong lumabas ng Wuji Dao mula sa isang lihim na lugar. Habang tinitingnan ko ang taong nagbabantay pa rin sa malayo, napatawa ako ng palihim. Bobo, maghintay ka hanggang sa magdilim ang mundo. Nakita ko ang isang liblib na lugar at nag-isip ako. Pumasok ang katawan ko sa espasyo ng Dragon Pattern Jade Pendant. Nandyan pa rin ang pamilyar na malaking bulwagan. Sa likod ko, ang purple-black na bandila ng emperador ay kumikislap ng ginto. Maya-maya, isang itim na kaluluwa ang dahan-dahang lumitaw mula sa bandila. Evil came with a chuckle. Ginoo, tinawag mo ako. Bago ko makasagot, nagtaka si Evil sa kanyang nakita. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa Dragon Bond na parang isang napakalaking bundok. May takot at pagkamangha sa kanyang mga mata. Nasa isang banyagang lugar siya. Biglang nag-inat si Eli. Nakita ang aking mukhang kalmado. Inisip na sa pagkakataong ito ay ligtas. Kaya't nagtanong siya ng may pag-aalinlangan. Saan ba tayo narito? Sa loob ng Taiksu Dragon Pattern Jade Pendant. Mas lalo pang nagulat si Eli. Hindi akalain na ganito kalakas ang bagay na ito. Nakapagbigay siya ng ganitong kalaking espasyo. Hindi ba't ito ay galing sa mga Diyos? Galing sa mga Diyos. Nagmumuni-muni ako. Sa totoo lang, hindi ko gaanong alam ang tungkol sa tiyak na lakas ng iba't ibang antas. Sa isang banda, ang orihinal na may-ari ay puno ng pag-ibig. Sa kabilang banda, hindi ko pa naabot ang mataas na antas ng pagsasanay. Kaunti lamang ang alam ko tungkol sa kakayahan ng mga makapangyarihan. Wala na. Hindi na iniisip. Agad akong nag-utos. Subukan mo. Tingnan kung makakapagputol ng isang buto ng dragon. Nang marinig ito ni Ella, agad siyang naging masigla at nagniningning ang mga mata. Kaagad niyang inilabas ang kutsilyo. Parang palas na pinakawalan, tumakbo ito papunta sa Dragon Bone. Umikot ito sa Dragon Bone ng isang beses.
Pinili nito ang pinakamakapal na buto ayon sa akala nito. At agad itong nagsimulang magtrabaho. Sa oras na yon, lumapit ako sa isang pader. Iniunat ko ang kamay at bahagyang kumaway. Agad lumitaw ang isang hanay ng mga kabinet ng gamot sa pader. Kasunod nito, isang simple at matibay na hurno ng paglikha ng gamot ang bumagsak sa harapan ko. Kapos ako sa pera ngayon. Bago ako muling lumabas para mag-ensayo, kailangan kong magtipid sa lahat ng bagay. Pero kahit mura lang ang mga gamit na ito, hindi naman sila mababa ang kalidad. Kinuha ko ang gabay ng isang baguhang tagagawa ng eliksir. Isang iglap ng isip. Ang nilalaman ng libro ay biglang sumulpot sa aking isipan. Matapos makuha ang pangkalahatang ideya, sinimulan na ang paglikha ng elixir. Sa oras na ito, si Eli ay humihinal at malakas na sumisigaw. Ginoo, hindi ko kayang putulin ang buto ng dragon. Napakahirap ng ginawa ko. Walang kahit isang gasgas na naiwan. Kunti lang ang naipong pulbos. Inaasahan ko na ito. Matagal ko nang sinubukan. Hindi ko kayang pagalawin ang buto ng dragon gamit ang isip ko. Kaya naisip kong subukan ni Eli. Tingnan kung kaya niyang makakuha ng buto ng dragon. Hindi rin naman ako umaasa. Pero nang marinig kong pwedeng gawing pulbos, biglang lumiwanag ang mga mata ko. Agad kong tinawag ang lahat ng mga sundalong multo sa loob ng watawat ng emperador. Mag-utos na ipagiling ang dragon bone powder. Sa panahong ito, paminsan-minsan ay pumupunta ako sa mga libingan. Nakapag-ani din ako ng ilang mga kaluluwa. Ngayon, may humigit kumulang na 1,800 anino sa watawat ng tao. Bagaman hindi sila malakas, medyo marami sila. Ngunit sa isang kisap mata, ang mga itim na kaluluwa ay sabay-sabay na lumipad patungo sa tambak ng dragon bone. Biglang naging maingay ang paligid. Pero hindi ko naramdaman na nakakabingi. Sa halip, nakakalma pa nga. Mas bumilis pa ang kilos ko sa paglikha ng elixir. Kahit ang mga bagay na tila walang silbi ay may gamit pa rin. Lalo na ang pulbos ng buto ng dragon. Nang lumabas ako mula sa maliit na mundo, nag-umpisa pa lang ang liwanag. Ang mainit na tsaa sa mesa ay may kaunting singaw pa. Ikinagulat ko ito. Gaano ba katagal na nanatiling mainit ang isang tasa ng tsaa? Pero ako, nasa loob na ako ng mundo ng mustasa. Nang mahigit 2 oras. Hindi kaya. Ang daloy ng oras sa loob ng mustasa ay iba sa labas. Sa isang iglap ng isip, bumalik ako sa mundo ng mustasa. Maghanda na ipag-utos si Eli. Hayaan siyang manatili sa loob ng Jezikian Kun para magbantay. Sabay, bantayan ang oras. Ngunit pagpasok ko, nakita kong si Eli ay nananakit kay Wen Shubai. Nakita ako. Ang mabangis na ekspresyon ni Eli ay nanatili sa kanyang mukha. Agad niyang inalis ang mahabang panghampas na ginawa mula sa kanyang espiritu. At nagpakita ng isang mapagpanggap na ngiti habang lumapit. Ginoo, bumalik ka na. Nagtuturo ako sa tamad na ito. Nang pumasok ang kaluluwa sa watawat ng emperador, naging puppet na siya. Simula noon, nawala na ang kanyang alaala at kamalayan. Kaya't maaari lamang siyang utusan. Paano siya magiging tamad? Si Evil at Gulingshu ay pinakitaan ko ng malaking awa. Nananatili ang kanilang mga alaala. Sa wakas, ang masamang tao ay katumbas ng punong tagapamahala sa paligid ko. At si Gulingshu ang pinakamalakas kong laban sa ngayon. Ang pag-iingat ng alaala ay makakatulong sa kanya sa pakikipaglaban. Si Wenshu, sa malinaw, ay walang ganitong karangalan. Inilagay ko lang siya dito at hindi ko na siya pinansin. Umiti ako ng kaunti. Akala ko ikaw lang ang humihila sa punong lungsod ng lana. Nakangiti ng awkward si Eli, nagpakita ng kahinaan. Yung taong iyon, talagang mahina ang kanyang kaluluwa. Nais ng bata na pahinahin siya ng kaunti. At sa kanilang pag-usapan, yung nakakadiring Wen Shubai, dati pa'y naglakas loob na hindi igalang ang amo. Kailangan talagang turuan ko siya ng leksyon. Wala akong pakialam dito. Nagbigay lang ako ng utos at umalis na para magtrabaho. Lumundag ako sa gitna ng lawa. Naghanap ng lugar na maraming isda. Dahan-dahang nagbuhos ng gamot mula sa bote. Agad na naging masigla ang tahimik na ibabaw ng lawa. Mabilis na nagtipon ng mga isda sa lugar kung saan bumagsak ang gamot at nagsimula ng matinding agawan. Nagpasensya akong magmasid ng kaunti. Nakita kong pagkatapos nilang kumain ng gamot na aking ginawa. Mukhang wala namang masamang epekto sa kanila. Ngayon ay nakapagpahina na ako. Nais ko sanang magbigay ng kaunti pang pagkain. Ngunit biglang may narinig akong sigaw. Sino yan? Bawal magtapon ng anumang bagay sa loob ng 100 milya mula sa Wuji daw. Isang grupo ng mga disipulo mula sa Wuji Shuyuan ang lumipad papunta sa akin. Nang makita nila ang aking mukha, ang galit sa kanilang mga mata ay agad na naging kasiyahan at sila'y sumigaw. Sister Zixu. Umiti ako at tumango habang ipinapakita ang aking palad na may elixir. Hindi ko alam na hindi ako pwedeng magtapon ng bagay. Kakalabas ko lang at nakita kong gutom ang isda. Naisip kong bigyan sila ng pagkain. Nang makita ng ilang estudyante ang elixir sa aking kamay, lahat sila ay napahina ng malamig na hangin. Ang pinuno sa kanila ay hindi makapaniwala at itinaas ang kanyang boses. At Bay, ginagamit mo ang IES bilang pagkain ng isda. Bagaman hindi mahal ang unang antas ng IEN. Para sa mga ordinaryong estudyante, isang bote lang ang binibigay ng akademya bawat buwan. Pero ano ang ginagawa niya? Pinapakain niya ng IEN ang mga isda. Hindi ito gawain ng tao. Tumigil ako sandali at sinabi. Ngunit dahil hindi ko maibigay, kaya't ibibigay ko na sa inyo. Pagkasabi ko nito, inihagis ko ang ilang bote ng elixir. At umalis ako ng may kasiyahan. Ang ilang estudyante ay nakatitig na parang walang kaalam-alam. Ito ay parang biglang yaman na dumating mula sa langit. Sino ang nagsabing masama ang magpakain ng isda? Ang pagpapakain sa isda ay napakaganda.